Mga kaibigan, ano ang iisipin ninyo kung ito ang mangyari sa inyo? Nagkaroon kayo ng mainitang pagtatalo ng inyong biyenan. Bigla, isinubo niya ang laman ng 2 buong bote ng omega-3. Sa pagkakitang ito, ang bayaw mo, sa isang bugso ng kabaliwan, ay binigyan ako ng 8 malulupit na sipa sa tiyan at iginulong ako pababa sa hagdanan mula sa ikalawang palapag. Samantala, pinanood lang ako ng asawa ko na may malamig na tingin at, nang walang imik, isinara ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan kong iginalaw ang isang braso na pakiramdam ko'y durog na at nagawa kong tawagan ang aking ina. Ma, tapusin niyo ang pamilyang De Leon. Ngayong gabi, sabi nila, ang kaalaman ay ang kakayahang makita ang katotohanan sa mundo at ang panitikan ay ang kakayahang makita ang damdamin sa pagitan ng mga tao. Magandang araw, ako ang inyong tagapagsalaysay. Hatid ko sa inyo ang mga kwento ng aking mga subscriber na inangkop para sa inyo. Ang pangalan ko ay Isabela Santiago. Ngayon ang 3 taon at 4 na buwan mula nang ikasal kami ni Anton de Leon. Kung ang nakalipas na 3 taon ay isang magulong panaginip, ngayon ang araw kung kailan isang tao ang marahas na gumising sa akin mula rito sa pamamagitan ng mga sipa. Isang araw na ang sakit ay tumatagos hanggang sa buto. Nagsimula ang insidente habang naghahapunan. Ang biyenan kong si Corazon, gamit ang kanyang matinis na boses, ay nagsimulang magreklamo na masyadong maalat ang sinigang na baboy na inihanda ko. Isabela, ano ba to? Balak mo ba kaming pakainin nito? Ito'y parang tubig dagat. Purong alat. Gusto mo na bang mamatay sa alta presyo nitong matandang to? Ibinaba ko ang aking ulo at hinalo na lang ang kanin sa aking plato. Alam kong anuman ang sabihin ko, makakahanap siya ng bagong dahilan para pintasan ako. Kailangan ko lang magtiis ng kaunti pa, tapusin ang hapunan, at umakyat sa aming silid sa ikalawang palapag para humupa ang lahat. Pero ngayong gabi, mas mapilit siya. Inihagis niya ang mga kubyertos sa mesa na may malakas na kalabog at sumigaw. Bakit hindi ka sumasagot? Sino ang sinusungitan mo dyan? Dahil lang mayaman ang pamilya mo. Akala mo kung sino ka na. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kung nagpakasal ka sa isang De Leon, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng bahay na ito. Naiintindihan mo? Ang galit na matagal ko ng kinimkim ay umakyat sa aking lalamunan. Itinaas ko ang aking ulo at, sa pinakamahinahong boses na kaya kong gawin, sinabi ko, Mama, kung maalat po ang sinigang, kasalanan ko po. Hindi ko natantya ng maayos ang asin. Mag-iingat po ako sa susunod. Pero pakiusap, huwag niyo pong isali ang pamilya ko sa bawat usapan. Ang pangungusap na iyon ay parang pagsipa sa isang bahay ng putakti. Tumayo siya ng mabilis at, habang tinuturo ang ilong ko, sumigaw, Aba! Aba! Sumasagot ka na ngayon ha, Anton? Tingnan mo ang asawang inuwi mo. Malinaw na gusto niya akong patayin. Ang asawa kong si Anton ay nakayuko ng husto na para bang ibabaon na niya ang kanyang ulo sa plato. Pabulong lang siyang nagsalita. Hay, Ma, Isabela please, tama na yan. Sakto namang pumasok sa hapagkainan ng bayaw kong si Christian, isang sertipikadong palamunin habang kinakaladkad ang kanyang mga paa. Nang makita ang tensyon, agad siyang pumanig sa kanyang ina. Tiningnan niya ako ng may pandidiri at sinabing, Ate, bakit kailangan mo na namang galitin si Mama? Hindi ka ba marunong rumespeto? Isang nag-aalab na galit ang bumalot sa akin. Christian, usapan ito ng mama mo at ako. Huwag kang makisawsaw kung hindi mo alam ang buong kwento. Ha! Naglabas ng garalgal na tunog ang aking biyenan. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pula at lila. Ito na ang katapusan ng mundo! Hindi ko na kaya to! Bigla siyang lumingon at tumakbo patungo sa cabinet ng TV. Binuksan niya ang isang drawer at kumuha ng 2 maliit na bote ng tableta. Nakilala ko agad ang mga ito. Iyon ang mga imported na omega-3 supplement na binili ko para sa kanya noong nakaraang linggo. Bawat bote ay nagkakahalaga ng mahigit 5,000 piso. Habang kami nakatingin sa kanya natulala, hindi maintindihan kung ano ang kanyang balak. Binuksan ni Corazon ang mga bote. Itiningala ang kanyang ulo at ibinuhos ang laman ng parehong bote sa kanyang bibig na parang mga candy.
Nilunok niya lahat ng kapsula ng isang beses. Pagkatapos, habang hinahampas ang kanyang dibdib, sumigaw siya kay Anton. Anton, ayaw nang mabuhay ng mama mo. Hindi ko na kayang mabuhay dahil sa asawa mo. Natulala ako. Gagawa talaga siya ng ganitong eksena para sa isang maliit na pagtatalo, si Christian. Nang makita ang kanyang ina na lumunok ng mga tableta, ay namula ang mga mata sa galit. Tinuro niya ako at sumigaw. Isabela! Tingnan mo ang ginawa mo kay mama! Kapag may nangyaring masama sa kanya. Swear, papatayin kita! Ang sitwasyon ay sobrang katawa-tawa na para akong hinamak. Sinubukan kong ipaliwanag na omega. Lang iyon, isang food supplement na kahit gaano karami ang inumin niya, walang masamang mangyayari. Pero hindi nakikinig si Christian. Bulag sa galit. Sinugod niya ako na parang isang mabangis na hayop. Agad akong umatras. Pero tumama ang mga sakong ko sa unang baitang ng hagdanan. Christian! Anong ginagawa mo? Sigaw ko. Takot na takot. Siya. Nang walang sabi-sabi, na may mukhang nababalot ng puot, ay itinaas ang kanyang paa at sinipa ako ng malakas sa ibabang bahagi ng tiyan. Sa unang tama, napayuko ako. Pakiramdam ko'y pinilipit ang aking mga laman loob. Ang pangalawa, ang pangatlo. Hindi ko na matandaan. Ang natatandaan ko lang ay isang napakalakas na puwersa na paulit-ulit na tumatama sa aking katawan. Habang sinisipa niya ako, sumisigaw siya. Sino ka sa akala mo para pahirapan ang nanay ko? Let's kang mayabang ka. Sa ikawalong sipa, ginamit niya ang kanyang buong lakas. Hindi ko na nagawang manatiling nakatayo. Yumuko pa atras ang aking katawan at nagsimulang umikot ang mundo. Ang naririnig ko lang ay ang matatalas na insulto ng aking biyenan, ang mabangis na paghinga ng aking bayaw, at ang sarili kong nakakapangilabot na sigaw ng sakit. At pagkatapos, gumulong ako, baitang-baitang, pababa sa hagdanan mula ikalawang palapag. Pakiramdam ko'y nadudurog ang aking katawan. Tumama ang noo ko sa rehas. Ang isang braso ko ay nabaluktot sa isang imposibleng anggulo. Para bang bawat buto sa aking katawan ay nababali. Sa huli, lumapag ako ng may malakas na kalabog sa sahig na baldosa sa unang palapag. Hindi makagalaw. Masakit ang lahat, bawat sentimetro ng aking katawan, lalo na ang tiyan, kung saan pakiramdam ko'y may sumasaksak sa akin. Sa isang pambihirang pagsisikap, itinaas ko ang aking ulo upang tumingin sa itaas ng hagdanan. Sa aking sandali ng matinding desperasyon, hinanap ko ang aking asawa, si Anton. Inaasahan kong tatakbo siya para tulungan ako. Napipigilan niya ang kanyang baliw na kapatid na may sasabihin siya kahit ano para ipagtanggol ako. Pero hindi. Nakatayo lang siya roon, sa likod ng kanyang ina at kapatid, na may maputlang mukha at nanginginig na mga labi. Nagkatagpo ang aming mga mata sa loob ng isang segundo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkalito. Ngunit mayroon ding isang lamig na nagpalamig sa aking kaluluwa. At pagkatapos, habang tinitingnan ko siya ng may pagtataka, ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Dahan-dahan at tahimik, isinara niya ang manipis na kahoy na pinto na nagbibigay daan sa ikalawang palapag. Ang marahang pagklik ng seradura ay nagpatahimik sa lahat ng ingay sa itaas at, kasabay nito, pinutol ang aking huling pag-asa. Ang mundo ay naging tahimik. Ako na lang ang natira. Nakahandusay sa malamig na sahig na parang isang isdang inabandona sa pampang. Ang mga luha ay humalo sa dugo na dumadaloy mula sa aking noo, na nagpapalabo sa aking paningin. Ngunit ang sakit ng aking durog na puso ay mas matindi kaysa sa sakit ng aking bugbog na katawan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakahandusay sa sahig, maaaring 1 minuto o isang kawalang hanggan. Gamit ang aking hindi nasaktang kamay, gumapang ako sentimetro-sentimetro hanggang sa makasandal ako sa pader. Bawat galaw ay isang paghihirap na tumatagos hanggang sa aking kaibuturan. Kinapa ko ang aking bulsa at inilabas ang cellphone na may basag na screen. Gamit ang nanginginig na mga daliri, tinawagan ko ang nag-iisang numero na pumasok sa aking isipan sa sandaling iyon. Nang may sumagot, narinig ko sa kabilang linya ang mainit, ngunit nagtatakang boses ng aking ina. Hello?
Isabela, anak, anong nangyarit na patawag ka ng ganitong oras? Nang marinig ko ang kanyang boses, lahat ng kahihiyan, sakit, galit at desperasyon na aking pinigilan ay sumabog. Pinipigilan ang pagnanais na umiyak, tinipon ko ang lahat ng aking lakas upang magsalita ng malinaw. Ma, ang aking boses ay isang paos na bulong, ngunit puno ng isang lamig na hindi ko pa kailanman naramdaman. Ngayong gabi, tapusin niyo ang pamilyang De Leon. Sa kabilang linya, nanahimik ang aking ina sa loob ng 2 segundo. Ang 2 segundong iyon ay parang 2 taon. At nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay tuluyang nag-iba. Hindi na ito mainit, ito'y matatag at nagyeyelo, na hindi ko pa naririnig kailanman. Isabela, huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka mismo at kung gaano ka kalubha nasaktan. Nilunok ko ang bara sa aking lalamunan at halos hindi ko maibulalas. Nandito ako sa bahay ng mga De Leon, sa paanan ng hagdanan sa unang palapag. Sinaktan ako ni Christian. Itinulak niya ako sa hagdan. Hindi ko maigalaw ang braso ko. Manatili ka lang dyan, mabilis na sabi ng aking ina. Huwag kang gagalaw. Sasabihin ko sa papa mo na maghanap ng pinakamalapit na pribadong ospital. Papunta na kami ng kuya mo dyan ngayon din. Huwag mong ibababa ang tawag. Panatilihin mong bukas ang linya. Sa pamamagitan ng telepono, narinig ko ang tunog ng nagmamadaling mga yapak at ang boses ng aking ina na sumisigaw. Carlos! Leo! Bilis! Sinaktan si Isabela! Binugbog siya sa bahay ng mga De Leon. Pagkatapos ay may narinig akong tunog ng isang bagay na nahulog at mas marami pang nagmamadaling mga yapak. Malinaw kong nai-imagine ang eksena. Ang aming bahay ay biglang nagulo. Ang boses ng aking ina ay muling tumunog. Napakakalmado at may hindi matatawarang awtoridad. Isabela, makinig ka. Nasabihan ko na ang papa mo na ayusin ang lahat. Huwag ka munang mag-isip ng kahit ano ngayon. Isang ambulansya ang darating dyan anumang oras. Kung may magtangkang humipo sa'yo, sumigaw ka. Maririnig ko ang lahat sa telepono. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing isang hindi matitinag na panangga sa pagitan ko at ng lamig ng bahay na iyon. Nakasandal sa pader, narinig ko sa kabilang linya ang mahinahong paghinga ng aking ina, ang boses ng aking ama na nakikipag-ugnayan sa isang ospital, at ang tunog ng makina ng sasakyan ng aking kapatid na si Leo habang umaandar. Tila bahagyang nabawasan ang sakit sa aking katawan. Hindi na ako nag-iisa. Totoo nga, pagkaraan ng ilang minuto, narinig ko ang matinis na tunog ng sirena ng ambulansya sa labas. Ang tunog ay papalakas ng papalakas hanggang sa huminto ito sa tapat mismo ng bahay. Kasunod nito, may kumatok ng mabilis sa pinto. Ang pinto sa ikalawang palapag, na kanina'y mahigpit na nakasara, ay sa wakas ay bumukas. Narinig ko ang naguguluhang boses ng aking biyenan. Sino yan? Noon bumaba ng nagmamadali sina Anton, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Nang makita nila akong nakaupo sa sahig, hawak ang nakabukas na cellphone, nagbago ang kulay ng kanilang mga mukha. Sinubukan ni Anton na lumapit para tulungan akong tumayo, ngunit pinigilan siya ng isang paramedic. Lumuhod ang paramedic sa tabi ko at mabilis na sinuri ang aking kondisyon. Binibigyan ng espesyal na atensyon ang aking nabaling braso at ang sugat sa noo. Posibleng bali at may concussion, sabi ng isa sa kanila. Kailangang dalhin agad sa ospital. May kamag-anak bang sasama? Ang biyenan ko ang unang nagsalita. Naku, Diyos ko, nadulas lang naman siya at nahulog. Ganoon ba kalubhayan? Dalhin na lang sa health center sa kanto, sapat na yun. Inilapit ko ang telepono sa aking bibig at nagsalita ng malinaw, Ma, dumating na po ang ambulansya, pero walang may gustong sumama sa akin dito sa pamilyang De Leon. Sa kabilang linya, ang boses ng aking ina ay matalim. Narinig ko, sabihin mo sa mga walang hiyang, yan na tumabi. Sumakay ka sa ambulansya, kasama lang ang mga medic. Magkita na lang tayo sa ospital. Itinaas ko ang aking tingin kay Anton at ipinarating ang mga salita ng aking ina bawat pantig. Sabi ni Mama, umalis daw kayo. Ang mukha ni Anton ay nag-iba mula sa pula patungong lila. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita,
ngunit isa sa mga medic na naiinip na. Ang sumingit, hindi stable ang pasyente. Kailangan na nating umalis. Pakiusap. Magdesisyon na ang isang direktang kamag-anak. Sa huli, napilitan dahil sa aking malamig na titig at sa panggigipit ng mga medic, sumuko si Anton. Ako ang sasama sa kanya. Sa loob ng ambulansya, ipinikit ko ang aking mga mata para hindi ko siya makita. Nakaupo sa tabi ko, nagsimula siyang magdahilan. Isabela, makinig ka, please. Matanda na si Mama. Minsan, nawawala siya sa sarili. At si Christian, nag-react lang siya ng ganun dahil natakot siya nang makita si Mama. Ako naman, na-shock lang talaga ako. Bigla kong idinilat ang aking mga mata at tinigilan siya ng isang matalim na titig. Anton, ang nilunok ng nanay mo ay Omega. 3. Sinipa ako ng kapatid mo ng 8 beses at isinara mo ang pinto. Tapos, sasabihin mo sa akin na na-shock ka lang? Ipinakita ko sa kanya ang cellphone. Mula noong isinara mo ang pinto na yon, tapos na tayo. Nang makita niya ang screen ng telepono na may tumatakbo pa ring tawag, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Wala na siyang nasabi pa. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya sa pinakamagaling na pribadong klinika sa lungsod. Paghinto pa lang nito, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na naghihintay sa pasukan. Sa unahan ay ang aking ama, ina, at ang kapatid kong si Leo. Sa likod nila ay may ilang mga lalaking nakasuit na may dalang mga briefcase, na sa tingin ko ay mga abogado at katulong. Ang aking ina, nang makita akong bumababa mula sa ambulansya na may benda sa noo at nakasling ang braso, ay napaiyak. Tumakbo siya palapit sa akin, hinawakan ang aking kamay na walang sugat, at sinabi ng nanginginig ang boses. Anak ko, kumusta ka? Paano nila nagawa sa'yo to? Ang aking ama, na may walang emosyong mukha, ay unang lumapit sa doktor upang alamin ang aking kalagayan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang nakamamatay na tingin kay Anton, na sumusunod sa likuran. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nang hindi siya kinakausap, lumingon siya sa isang lalaking may salamin na nasa tabi niya, Attorney Herrera. Idokumento ang buong proseso at siguruhing makukuha ang lahat ng ebidensya. Gusto kong makuha ang medical report mula sa pinakakilalang mediko-legal at lahat ng pruweba ay dapat makolekta agad. Tumango ang abogado. Huwag po kayong mag-alala, Doña Elena. Nakahanda na po ang lahat. Ang kapatid kong si Leo, na karaniwang palabiro, ay puno ng galit ang mga mata. Lumapit siya kay Anton hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga mukha at bagaman binabaan niya ang kanyang boses, ito'y tunog na parang ungol ng isang hayop. Anton, kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, swear, ilulubog ko ang buong pamilya mo. Si Anton, na takot, ay umatras. Leo, bayaw, hindi pagkakaunawaan lang to. Totoo, hindi pagkakaunawaan lang. Hindi pagkakaunawaan? Dinura ng kapatid ko ng may paghamak. Mag-uusap tayo tungkol diyan kapag tapos nang suriin ang kapatid ko. Dinala ako agad sa examination room. Ang aking ama, ina, kapatid, at isang medico-legal expert na dinala ni Attorney Herrera ay kasama ko sa bawat sandali. Ang mga resulta ng mga pagsusuri, makalipas ang 1 oras, ay nakapanlulumo. Bali sa radius ng kaliwang braso, maraming pasa sa mga malambot na tissue, bahagyang concussion, at ang pinakamasama, isang bahagyang panloob na pagdurugo dahil sa mga suntok sa tiyan na nangangailangan ng pagkakaospital at obserbasyon. Nang marinig ang panloob na pagdurugo, nanghina ang aking ina at kinailangan siyang alalayan ng aking ama. Sinabi niya sa aking ina, dalhin mo si Isabela sa kwarto at tulungan siyang kumalma. Pagkatapos ay lumingon siya sa aking kapatid at sa abogado. Leo, samahan mo ako. Attorney Herrera, gamit ang mayroon tayo ngayon, simulan agad ang mga legal na hakbang. Simulan na natin. Tumango ang kapatid ko ng may determinasyon. Nang mailagay na ako sa isang VIP room, ang aking ina, na may namumulang mga mata, ay maingat akong kinumutan at sinabi sa isang boses na basag dahil sa galit, huwag kang mag-alala anak. Sisiguraduhin ni na mama at papa
na magbabayad sila para dito. Ang pamilyang De Leon? Kahit isa sa kanila, walang makakatakas. Nakahiga sa kama, tiningnan ko ang madilim na kalangitan sa labas ng bintana. Ang aking isipan, sa unang pagkakataon, ay napakalinaw. Alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin ng aking ama sa simulan na natin. Ang kapalaran ng pamilyang De Leon ay nagsimulang mabaluktot sa mismong sandaling sinagot ng aking ina ang aking tawag. Ma, sabi ko sa mahinang boses. Pababayaran ko sa kanila ito. 10 beses, 100 beses pa. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay at sinabi ng may katatagan, Oo, ipinapangako ko sa'yo. Sa sandaling iyon, nakarinig kami ng kaguluhan sa labas ng pinto ng silid. Iyon ang mga nagmamakaawang boses ni na Anton at ng kanyang ina. Ginang Santiago, Doña Elena, pakiusap. Hayaan niyo kaming makita si Isabela. Gusto naming humingi ng tawad. Kasalanan po namin. Ang malamig na boses ng aking kapatid ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Makita siya? Umalis kayo rito. Sa huwes kayo magpaliwanag. Ang ingay sa labas ay agad na tumigil. Tiyak na ang mga security guard ng ospital o ang mga taong dinala ng aking kapatid ang nagpaalis sa kanila. Sa wakas, nanahimik ang mundo. Isang nurse ang pumasok upang ikabit ang aking dextrose. Ang malamig na likido na dumadaloy sa aking mga ugat ay nagsimulang magpabawas sa matinding sakit ng aking katawan. Naupo ang aking ina sa tabi ko, hindi binibitawan ng aking kanang kamay na may mga matang namumula pa rin sa galit. Matulog ka muna, anak, sabi niya habang marahang tinatapik ang likod ng aking kamay. Dito lang si mama sa tabi mo. Umiling ako. Sa kabila ng hindi maagwantang sakit, ang aking isipan ay kakaibang malinaw. Hindi ako inaantok. Kung ipipikit ko ang aking mga mata, makikita ko ang malahalimaw na mukha ni Christian at ang walang pakialam na tingin ni Anton habang isinasara ang pinto. Ma, hindi ako makatulog. Kung ipipikit ko ang mga mata ko, naintindihan agad ng aking ina. Bumuntong hininga siya. Sige, kung ganon, huwag kang matulog. Mag-usap na lang tayo. Huminto siya at binabaan ang kanyang boses. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Sa loob ng 3 taon na yan, pinahirapan ka ba ng husto ng matandang yon at ni Anton? Isang bukol ang nabuo sa aking lalamunan. Hanggang ngayon, palagi kong iniisip na ang mga maruruming damit ay sa bahay nilalabhan at sinasabi ko lang sa kanila ang mga magagandang bagay para hindi sila mag-alala. Ngunit ngayong lumabas na ang lahat, wala nang saysay na itago pa. Ikinuwento ko ang lahat. Kung paano ako pinipintasan ng aking biyenan sa bawat maliit na bagay, kung paano kumilos ang aking bayaw na parang isang parasito at hinahamak ako, at kung paano palaging sinusubukan ni Anton na pagaanin ang mga bagay, walang kakayahang magsalita. Sa harap ng kanyang ina, habang nagsasalita ako, tumitigas ang mukha ng aking ina, at sa huli, akala nila, ang anak ng mga Santiago ay isang tanga na pwede nilang tapak-tapakan. Noong una, inakala namin na si Anton, dahil sa pagiging mahiyain niya, ay aalagaan ka man lang ng maayos. Pero lumabas na isa siyang under the saya, na walang paninindigan o responsibilidad. Habang nag-uusap kami, may kumatok ng marahan sa pinto. Si Attorney Herrera, may dalang folder. Sa isang seryosong mukha, kinausap niya ang aking mga magulang. Doña Elena Ginang, mayroon na po tayong paunang medical report ng binibini. Agad na tumayo ang aking ama. Anong sabi? Binuksan ng abogado ang folder. Bali sa kaliwang radius. Kakailanganin ng hindi bababa sa 3 buwan ng pagpapagaling na nakakast, maraming pasa sa mga malambot na tissue at bahagyang concussion na nangangailangan ng ganap na pahinga. Huminto siya. Tumingin siya sa akin at tila nag-atubili. Sabihin mo ang lahat. Walang paligoy-ligoy, sabi ng aking ama sa isang malalim na boses. Kailangan ding marinig ni Isabela, tumango ang abogado. Bukod pa rito, dahil sa maraming at malalakas na tama sa tiyan, nagkaroon siya ng bahagyang panloob na pagdurugo. Bagaman stable na ngayon, nagbabala ang doktor na kailangan niya ng ganap na pahinga o maaaring magkaroon ng mga komplikasyon. Muli siyang nag-atubili. At pagkatapos,
Nang may buong pag-iingat, idinagdag niya. Sinasabi ng doktor na ang isang pinsala sa tiyan na ganito kalubha ay maaaring makaapekto sa matris. Maaaring maging mahirap ang pagbubuntis sa hinaharap. At mangangailangan ito ng espesyal na pagsubaybay. Ang huling pangungusap na iyon ay parang isang martilyo sa puso ng aking ina. Tumayo siya ng bigla na may nag-iibang boses. Anong sabi mo? Na sinubukan ng mga walang hiyang. Yun na gawing baog ang anak ko. Lumingon siya sa aking ama. Umiiyak. Carlos, narinig mo ba? Sinubukan ng pamilyang De Leon. Napatayin ang anak natin. Ang mukha ng aking ama ay hindi na mailalarawan bilang seryoso. Ito'y isang maputlang maskara. Ang katahimikan, bago ang bagyo. Kinuha niya ang ulat mula sa abogado. Binasa ito ng mabilis. At isinara ito ng may kalabog. Ang ulat na ito, sabi niya sa abogado, itago mo bilang pangunahing ebidensya at ano ang tungkol sa ipinapaimbestiga ko sa'yo. Mayroon na po tayong pangkalahatang ideya, sagot ng abogado. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilyang De Leon ay isang restaurant ng lutong bahay sa sentro, ang De Leon's Eatery. Ang legal na may-ari ay ang ama ni Anton, si Gonzalo De Leon. Ngunit ang talagang nagpapatakbo nito ay ang kanyang ina, si Corazon, at ang kanyang anak na si Christian. Inuurupahan lang ang lugar at mag-expire ang kontrata sa loob ng 6 na buwan. Kamakailan, nag-order sila ng 5,000 halaga ng mga sangkap para sa weekend. Ngumiti ng malamig ang aking ama. Perpekto. Una, kausapin ng finance director natin ang may-ari ng lugar. Alukin siya ng doble sa ibinabayad ng mga De Leon para sa upa. Pilitin siyang kanselahin agad ang kontrata. Pangalawa, bukas ng umaga, makipag-ugnayan sa Sanitation Department at sa Bureau of Fire Protection. Ipasagawa ang isang kumpletong inspeksyon sa kalinisan at kaligtasan sa De Leon's Eatery. Pangatlo, tawagan ng direktor ng supplier na iyon, ang North Meat Supplier. Sabihin sa kanya na mula ngayon, huwag na siyang makipagnegosyo sa mga De Leon. Isinulat ng abogado ang lahat. Naiintindihan ko, Doña Elena. Gagawin po agad. At isa pa, dagdag ng aking ama. Si Anton ay nagtatrabaho sa Soler, Rojas Realty. Tama ba? Tawagan ang general manager at ipaalam sa kanya na hindi maganda ang tingin ng pamilyang Santiago sa empleyadong iyon. Naiintindihan ko po. Tumango ang abogado at umalis ng silid. Nang makita kong nagbibigay ng mga utos ang aking ama nang may ganoong determinasyon, naramdaman kong nagsimulang mawala ang galit na pumipiga sa aking dibdib. Alam kong totoong galit ang aking ama. Hindi ito isang simpleng away. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan upang bunutin mula sa ugat ang pamilyang De Leon. Sakto namang bumukas muli ang pinto ng silid. Si Anton, may dala siyang isang basket ng prutas at pumasok ng nag-aalangan na may aliping ngiti sa mukha. Tito, tita, sabi niya at pagkatapos ay tumingin sa akin. Isabela, medyo okay ka na ba? Dinalhan kita ng mga ubas na gusto mo. Lumingon ang aking ina, tinuro siya at sumigaw. Sino ka? Sa akala mo para tawagin kaming tito at tita. Umalis ka rito, Anton. Hindi ka nabibilang dito. Napaurong si Anton nang marinig ang sigaw, ngunit nagpumilit siyang pumasok at inilagay ang prutas sa bedside table. Tiningnan niya ako, pinipilit ang isang malungkot na ekspresyon. Isabela, alam kong galit ka. Sobra talaga ang ginawa ni na Mama at Christian. Humihingi ako ng tawad para sa kanila. Totoo, I'm sorry. Anton, pinutol ko siya sa isang malamig na boses. Kung ngayon, ang nanay ko ang gumulong sa hagdan, ang kapatid ko ang sumipa sa kanya, at ako ang nagsara ng pinto, tatanggapin mo ba ang paumanhin ko? Ang tanong ko ay nag-iwan sa kanya na walang masabi, na may mukhang pula na parang kamatis. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagawa niyang sabihin, pero pamilya tayo, kailangan mo ba talagang dalhin sa ganito, Isabela? Para sa 3 taon na pagsasama natin, hindi mo ba kami mapapatawad sa pagkakataong ito lang? Ang nanay ko ngayon ay may sakit din. Nasa kama. Nagkamali ako. Ipinapangako ko.
Mula ngayon, palagi na akong papanig sa'yo. Lagan, wanhagering-gering biligumbanga. Ang 3 taon ng pagsasama, ang kanyang mapagkunwaring mukha ay nagdulot sa akin ng pagduduwal. Noong isinara mo ang pinto, na yon, walang natira sa pagitan natin. May sakit ang nanay mo. Halos patayin ako ng kapatid mo sa sipa. Sabi ng doktor, maaaring magkaroon ako ng mga komplikasyon at baka hindi na ako magkaanak. Natigilan si Anton, na para bang hindi niya inakala na ganoon kalubha ang aking mga pinsala. Anong mga komplikasyon? Tanong niya. Halos hindi namamalayan. Ipiniling ko ang aking ulo sa bintana. Ayaw ko nang tumingin pa sa kanya. Ang aking ina ang sumagot sa isang boses na kasing talim ng yelo. Makinig kang mabuti, Anton. Ang anak ko ay may bali sa braso, concussion, at panloob na pagdurugo. Sabi ng doktor, dahil sa pananakit na ito, maaaring mahirapan siyang magbuntis. Ang pamilya mo, ang pamilyang De Leon, kayo ay mga walang kaluluwa. Ngayon, kunin mo ang mga bulok na ubas na yan at umalis ka rito. Kung mayroon kang sasabihin, kausapin mo ang aming abogado. Si Anton ay tuluyang nataranta. Tumingin siya sa aking mga magulang, na nag-aapoy ang mga mata, at sa akin, at tila napagtanto niya na ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaakala niya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sinusubukang may sabihin pa. Sa sandaling iyon, pumasok ang kapatid kong si Leo. Hinawakan siya sa kwelyo ng kanyang damit at marahas siyang kinaladkad palabas. Itinulak niya ito palabas ng silid, isinara ang pinto ng may kalabog at ikinandado ito. Mula sa labas, naririnig namin ang desperadong mga sigaw ni Anton. Isabela! Tito! Tita! Sorry po! Pakiusap! Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa loob, walang pumapansin sa kanya. Alam kong ang aking puso ay nagsara na magpakailanman para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa wakas, napaiyak ako. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng determinasyon. Pa, sabi ko, gusto ko ng annulment at pababayaran ko sa pamilyang De Leon ang lahat ng ginawa nila sa akin ngayon. Lumapit ang aking ama, ipinatong ang isang kamay sa aking balikat at tiningnan ako ng may matatag na mga mata. Huwag kang mag-alala, anak. Ipinapangako ko, kahit isa sa kanila, walang makakatakas. Ang silid ay sa wakas ay naging ganap na tahimik. Ang boses ni Anton ay naglaho mula sa pasilyo na parang isang maruming mantsa na nilinis. Pumunta ang aking ina sa banyo at bumalik na may dalang mainit na tuwalya upang dahan-dahang punasan ang aking mukha. Ang aking ama ay nakatayo sa tabi ng bintana, kausap ang isang tao sa telepono sa mahinang boses. Oo, full pressure. Walang konsiderasyon. Alam kong ang bitag para sa pamilyang De Leon ay nailatag na. Masakit pa rin ang aking katawan, lalo na ang tiyan ko na parang nasusunog sa bawat kaunting galaw. Ngunit kakaiba, ang aking puso ay hindi na nakakaramdam ng bigat. Marahil dahil nailabas ko na ang lahat, o marahil dahil ang aking mga magulang at kapatid ay pumanig sa akin ng walang anumang pag-aalinlangan. Isang nurse ang pumasok upang palitan ang aking dextrose at ipinaalala sa akin na kailangan kong magpahinga ng lubusan. Nang umalis siya, naiwan kaming muli. Nagdala ng upuan ang aking kapatid at naupo sa tabi ko, humihingal pa rin sa galit. Buwisit. Habang iniisip ko, lalong kumukulo ang dugo ko. Siguro bulag ako. Mukha kasing mabait yung gagong Anton na yon, inosente. Kung alam ko lang na duwag pala ang putang ina, hinding-hindi kita hahayaang pakasalan siya. Ang kanyang mga salita ay parang isang susi na nagbukas ng isang kahon ng aking mga alaala. Totoo, bakit nga ba sa una ay mukhang mabuting tao si Anton? Ngayon, sa pagbabalik tanaw, sa ilalim ng maskara ng pagiging good boy na ipinapakita niya, mayroon na palang isang minahan ng mga problema. Nakilala ko si Anton sa isang pagtitipon ng mga kaibigan. Kakatapos ko lang ng kolehiyo at nagtatrabaho sa kumpanya ng aking ama. Kasama niya ang isang kaibigan. Naupo siya sa isang sulok, tahimik na nakikinig sa usapan ng iba, paminsan-minsan ay ngumingiti. Mukha siyang isang napakakalmadong lalaki.
Iba sa ibang mga lalaki na walang tigil sa pagyayabang. Pagkatapos ng pagtitipon, umuulan at wala siyang payong. Dahil may kotse ako, inalok ko siyang ihatid. Naupo siya sa upuan ng pasahero, medyo hindi komportable, at walang tigil sa pagpapasalamat. Pagbaba niya ng kotse, nag-atubili siya sandali at nagtanong, Isabela, pwede ba kitang ilibre ng kape sa ibang araw bilang pasasalamat? Medyo namumula ang kanyang mga pisngi at hindi mapakali ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, inisip kong isa siyang tunay na puro at kaibig-ibig na lalaki. Pagkatapos noon, nagsimula kaming mag-date. Napakadetalyado niya. Naaalala niya na ayaw ko ng kinsay. Binalatan niya ang mga hipon para sa akin at palaging may dalang ekstrang payong kapag maulan. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit sa kanyang mga gawa, tila ipinapakita niya na nag-aalala siya sa akin. Noong panahong iyon, iniisip ko na ang pinakamahalaga ay makahanap ng isang disenteng tao na tratratuhin ako ng maayos. Ang unang beses na pumunta ako sa kanilang bahay upang makilala ang kanyang mga magulang, may kakaiba akong naramdaman. Nakatira sila sa isang luma at maliit na apartment, ngunit medyo malinis. Gayunpaman, mayroong isang bagay na nakakabigat sa kapaligiran. Ang kanyang ina, si Corazon, ay hinawakan ang aking kamay at sinabi, "Napakaganda naman ni Isabela. Sabi nila, may malaking kumpanya raw ang pamilya ninyo, no?" Ngunit ang kanyang mga mata ay sinuri ako mula ulo hanggang paa, ang aking bag, ang aking sapatos. Ang kanyang tingin ay may halong inggit at isang hindi maipaliwanag na pagsisiyasat. Habang naghahapunan, walang tigil siyang naglalagay ng pagkain sa aking plato, sinasabing, "Kain, kain, ang payat-payat mo." Habang sa katunayan, tinatanong niya ako tungkol sa sitwasyon ng aking pamilya, kung ano ang trabaho ng aking mga magulang, gaano kalaki ang kumpanya, kung magkano ang aming kinikita sa isang taon. Si Anton, sa kanyang tabi, ay ngumingiti lang ng hindi komportable at sumisingit paminsan-minsan ng, "Ma, bakit ang dami mong tanong?" Ngunit tumatahimik siya sa tuwing titingnan siya ng kanyang ina. Ang kanyang ama, si Gonzalo, ay isang tahimik na lalaki na halos hindi nagsalita sa buong hapunan. Ang kanyang kapatid na si Christian, na nooy nag-aaral sa isang vocational school, ay kumakain ng maingay at may hindi kaaya-ayang tingin. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi gaanong kumbinsido ang aking mga magulang. Sinabi sa akin ng aking ina, "Anak, mukhang masyadong interesado sa pera ang pamilyang yan." At yung lalaking yon, si Anton, tiklop na tiklop sa harap ng nanay niya. Ngunit ako, nabulag sa inaakala kong pag-ibig, at dahil mabait siya sa akin, sinabi ko sa kanila, "Ma, si Anton ay si Anton, at ang pamilya niya ay pamilya niya. Hindi naman ako titira kasama ng mga magulang niya habang buhay. At anong masama kung underdesaya siya? Mas mabuti na yon kaysa sa mga lalaking puro salita lang." Ang aking mga magulang, dahil hindi nila ako makumbinsi, ay pumayag sa kasal. Ang kasal ay bongga, ang reception, ang bridal car, ang damit, lahat ay binayaran ng aking pamilya. Iniisip nila na bilang kanilang nag-iisang anak na babae, karapat-dapat ako sa isang kamangha-manghang kasal at ang mahalaga lang ay ang aking kaligayahan. Ang pamilyang De Leon, nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo, ay nakakuha ng malaking prestihiyo at tuwang-tuwa. Ngayon ko lang napagtanto na ang binhi ng hidwaan ay itinanim sa mismong araw ng kasal, sa panahon ng pagdiriwang. Hinawakan ako ni Corazon sa kamay at, na may ngiti na nagpapatingkad sa kanyang mga kulubot, sinabi ng malakas para marinig ng lahat ng bisita, "Napakaswerte naman ng Anton ko, nakapangasawa ng anak ng milyonaryo. Mula ngayon, mas giginhawa na ang buhay ng pamilyang De Leon dahil kay Isabela." Sa sandaling iyon, nakaramdam lang ako ng kahihiyan at si Anton sa tabi ko ay ngumiti lang. Kalaunan, naintindihan ko ang kahulugan ng mga salitang iyon. Tinitingnan nila ako at ang aking pamilya bilang isang pinansyal na sandalan na maaari nilang takbuhan anumang oras. Pagkatapos naming ikasal, tumira kami sa mga biyenan ko. Walang pera ang mga De Leon para bumili ng bagong bahay. Nag-alok ang aking mga magulang na bilhan kami ng isa. Ngunit tumanggi ako. Inisip ko na kung bibilhan kami ng bahay ng aking pamilya, masasaktan ang pride ni Anton. Napaka-inosente ko.
Nang tumira kami sa iisang bubong, sumabog ang mga alitan. Pinipintasan ako ni Corazon sa lahat ng bagay. Kung bumili ako ng bagong damit, inaakusahan niya akong magastos. Kung pagod pagkatapos ng trabaho, nag-order ako ng pagkain, tinatawag niya akong tamad. Kung sa sahod ko, binilhan ko ng regalo ang aking ina, pinapagalitan niya ako ng ilang araw na kahit kasal na, ang iniisip ko lang ay ang aking sariling pamilya. At ang pinaka-ironic ay, habang pinipintasan niya ako bilang isang spoiled brat, hindi siya nag-atubiling hilingin sa akin na gamitin ang mga koneksyon ng aking pamilya upang hanapan ng trabaho si Christian o magdala ng mga kliyente sa kanilang restaurant. At si Anton, tuwing nagtatalo kami ng kanyang ina, ang sagot niya ay palaging pareho. Isabela, matanda na si mama. Maging pasensyosa ka naman. Nanay ko siya. Anong gusto mong gawin ko? Isang beses, sa sobrang galit, tinawag ko siyang underdesaya at nagkaroon kami ng malaking away. Hinawakan niya ang kanyang ulo, naupo sa sahig, at sinabi ng may paghihirap, Isabela, ayoko nito, pero nanay ko siya na nagdala sa akin sa mundo at nagpalaki sa akin. Paano ko siya kokontrahin? Pakiusap, subukan mo akong intindihin. Sa sandaling iyon, nang makita ko ang kanyang kaawa-awang anyo, nanlamig ang aking puso. Kung iintindihin kita, sino ang iintindi sa akin? Ngunit dahil sa 3 taong relasyon, sumuko akong muli. Inisip ko na kung magtitiis ako, mananatiling buo ang pamilya. Ngayon ko lang napagtanto na ang aking pasensya sa kanilang mga mata ay kahinaan lamang. Nasanay silang tapakan ako. Iniisip na palagi nilang magagawa iyon. Hindi ba't naglakas loob si Corazon na bantaan ako gamit ang Omega? 3. Si Christian nasaktan ako. At si Anton na malamig na isara ang pinto dahil inakala nilang si Isabela ay isang mahina at ang pamilyang Santiago para mapanatili ang imahe ay titiisin ang lahat? Leo, sabi ko, na bumalik sa kasalukuyan at bahagyang ngumiti sa aking kapatid na galit pa rin. Huli man daw at magaling, na ihahabol din, tumango ang kapatid ko ng may katatagan. Oo, hindi pa huli. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magsisisi ang mga walang hiyang yon. Sa sandaling iyon, tinapos ng aking ama ang kanyang tawag at lumapit sa kama. Medyo mas kalmado na ang kanyang mukha. Lahat ay nasa ayos na, sabi niya sa akin. Pumayag na ang may-ari ng lugar. Bukas, kakausapin niya ang mga De Leon para kanselahin ang kontrata. Ang mga taga-sanitation at bumbero ay darating sa De Leon's Eatery sa ganap na 8:00 ng umaga. At ang direktor ng North Meat Supplier ay nangako na hindi na sila muling magsusupply ng kahit isang pirasong karne. Idinagdag ng aking ina nang may sama ng loob, kailangang putulin ang kanilang kabuhayan. Tingnan natin kung bababa ang ere nila. Sumikat na ang araw. Ang liwanag ay pumasok sa bintana ng silid, nakakasilaw. Halos hindi ako nakatulog buong gabi, ngunit kakaiba. Ang aking isipan ay mas malinaw kaysa dati. Marahil ang galit ang nagpapanatili sa akin na gising. Isang nurse ang pumasok upang kunin ang aking temperatura at presyo ng dugo at inulit na kailangan ko ng ganap na pahinga. Pumunta ang aking ina sa cafeteria para sa almusal. At ang aking ama at kapatid ay tila nasa labas na inaayos ang mga bagay-bagay. Nag-iisa ako at tahimik sa silid. Nakatingin sa kisame, inilarawan ko sa isip ang kaguluhan na dapat ay naghahari sa bahay ng mga De Leon. Tiyak na napansin na nila ang aking pagkawala. Magpapanggap pa rin kaya si Corazon na may sakit? Magsisisi kaya ang hayop na si Christian o iisipin pa rin niyang tama siya? At si Anton, maghahanap pa rin kaya siya ng mga dahilan para sa kanyang ina at kapatid? Iniisip kung paano ako muling mabobola. Nakalubog ako sa aking mga iniisip nang tahimik na bumukas ang pinto. Ang kapatid kong si Leo may dalang thermos. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang hindi maitagong kasiyahan. Bunso, gising ka na pala. Nagdala si mama ng lugaw at sabaw. Mainit pa. Kumain ka. Inilagay niya ang thermos sa mesa, lumapit, at sa isang mahinang boses, sinabi ng may sigla. Hoy, hulaan mo kung ano ang pinakabagong balita. Kakakwento lang sa akin na sa bahay ng mga De Leon, nagkakagulo na sila. Sinubukan kong umupo,
at tinulungan ako ni Leo na ayusin ang kama. Well, sabi niya, na may isang mapanuksong ngiti. Mukhang bandang 7:00 ng umaga, nakita sila ng landlady ng building na lumabas si Anton at ang tatay niyang si Gonzalo na may itsurang takot na takot. Siguradong papunta sila rito sa ospital. Pero alam mo ba? Ang luma nilang van, ayaw umandar. Matagal na sinubukan ni Anton na ayusin ito, pinapawisan na parang manok, pero wala. Sa huli, kinailangan nilang tumakbo palabas para humanap ng taxi. Nai-imagine ko ang eksena ng perpekto. Walang alam si Anton sa mekanika. Sa kaunting sira, palagi siyang tumatakbo sa talyer. Ang masira ang sasakyan sa isang napaka-oportunong sandali malinaw kung kaninong ideya iyon. Ikaw ba ang may gawa niyan? Tanong ko sa kapatid ko. Itinaas ni Leo ang kanyang baba nang may pagmamalaki. Siyempre, isang maliit na appetizer para magsimula. Para malaman nila kung ano ang pakiramdam kapag bumagsak ang langit sa'yo at wala kang mapagtataguan. At nagpatuloy siya. At alam mo ba ang pinakamaganda? Nang sa wakas ay makarating sila sakay ng taxi sa kanilang pinakamamahal na restaurant, ano sa tingin mo ang nadatnan nila? Ano? Tanong ko. Nakikisakay sa kanya. Isang malaking selyo sa pinto ng lugar, sabi niya, kumukumpas. Ang mga inspektor mula sa sanitation at bumbero ay naglalabas ng mga gamit mula sa loob. Marumi, barado ang mga emergency exit, depektibo ang gas installation. Ang listahan ng mga paglabag ay napakahaba na agad nilang ipinasara at binigyan sila ng cease and desist order. Si Corazon humiga sa sahig sa harap ng restaurant, hinahampas ang kanyang mga binti at sumisigaw na hindi na niya kaya na may gustong sumira sa kanila. Lumabas ang buong kapitbahayan para panoorin ang palabas. Halos marinig ko ang mga sigaw ni Corazon. Ang restaurant na iyon ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Ang karamihan sa kanilang kita ay nagmumula doon. Dahil sa selyo, ang kanilang pinagkakakitaan ay naglaho. At hindi lang yan, sabi ni Leo. Tuwang-tuwa. Tumawag ang supplier nila ng karne para sabihing hindi na sila magsusupply, nakalimutan na ang utang nila at bahala na sila. Nagsimulang umiyak si Corazon at nagmakaawa sa telepono. Pero ibinaba ng lalaki ang tawag. Tahimik akong nakinig. Higit pa sa kagalakan, naramdaman ko ang isang malamig na katahimikan. Simula pa lang ito, ang unang hakbang upang putulin ang kanilang base sa ekonomiya, upang maghasik ng takot at kaguluhan sa kanila. Ang tunay na pagdurusa ay malapit nang dumating. Leo, kung nagsara na ang restaurant, susubukan nila akong hanapin ng mas desperado, sabi ko. Subukan lang nila, umismid siya. Naglagay na ako ng mga tao sa ospital. Hindi sila makakalapit sa palapag na ito at kinausap na ni Papa ang presinto. Kung darating sila para gumawa ng iskandalo, aarestuhin sila para sa public disturbance. Habang nag-uusap kami, nag-vibrate ang aking cellphone. Si Anton. Sa screen, sa tabi ng kanyang pangalan, lumitaw ang 12 ng mga missed calls mula sa kanya at sa kanilang bahay. Ang kapatid ko, nang makita ang screen, ay nagsabi, "Wag na huwag mong sasagutin. Hayaan mo siyang magdusa." Tumango ako at hinayaan ang telepono na tumunog hanggang sa tumigil ito. Alam kong si Anton sa sandaling iyon ay dapat na parang isang langgam sa isang mainit na kawali, sarado ang restaurant, sira ang kotse at ako ay walang paramdam. Sa dali niyang mataranta, dapat ay malapit na siyang atakihin sa nerbiyos. Maya-maya, muling nag-vibrate ang cellphone. Isang text message. Mula kay Anton. Siyempre, Isabella, alam kong galit ka sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Nagkaroon ng anxiety attack si Mama at nasa health center na may dextrose. Isinara ang restaurant dahil sa isang anonymous na reklamo. Magulo ang bahay. Please, sagutin mo ang telepono o sabihin mo man lang kung saang ospital ka. Pupuntahan kita. Kailangan nating mag-usap. Ipinasa ko ang cellphone sa aking kapatid. Binasa niya ito at nangutya. Anxiety attack? Yung lumunok ng 2 bote ng Omega, 3 nang hindi kumukurap, ngayon may anxiety attack? Sinong niloloko niya? Magulo ang bahay? Kawawa naman, at nagsisimula pa lang ito.
Kinuha ni Leo ang aking cellphone at sinagot ang mensahe. Anton, kailangang magpahinga ni Isabela. Sabi niya, ayaw niyang makita ang sinuman mula sa pamilyang De Leon. Kung may sasabihin ka, kausapin mo ang abogado ko. At sabihin mo sa nanay mo na tigilan na ang pag-arte. Baka sa sobrang pagpapanggap, totohanin na siya. Pagkatapos ipadala ang mensahe, hinarang niya ang numero ni Anton. Ayan, tapos na ang ingay, sabi niya. Alam kong ang mensaheng iyon ay magiging parang isang baldeng malamig na tubig sa mga huling pag-asa ni Anton. Mapagtatanto niya na ang kanyang mga iyak, paghingi ng tawad, at pagdadalamhati ay wala ng silbi. Bumalik ang aking ina, na may dalang mainit na almusal. Nang makita ang aking mas kalmadong mukha, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang sinusubuan ako, sinabi niya. Narinig ko sa ibaba na isinara na ng finance director ang kasunduan sa may-ari ng lugar. Babayaran natin ang multa? Para sa paglabag sa kontrata? Para mapaalis niya sila, ngayon din. Paalisin sila? Sumingit ang kapatid ko. Hindi ba't pabor pa sa kanila yun? Maganda ang lokasyon ng lugar. Sa sandaling iyon, pumasok ang aking ama at ipinagpatuloy ang usapan. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit may hindi matitinag na awtoridad. Hindi natin uupahan para sa atin. Iiwan natin itong bakante o pauupahan sa iba. Pero hinding-hindi na sa pamilyang De Leon. Kailangan nilang matuto na dito sa Maynila. Kapag ginalaw mo ang pamilyang Santiago, wala kang babagsakan. Humingop ako ng mainit na lugaw. Nagbigay ito ng ginhawa sa aking tiyan. Alam kong hindi nagbibiro ang aking ama, kundi nagsasabi ng totoo. Ang pamilyang De Leon ay parang isang palaka sa isang balon. Ang langit na kilala nila hanggang ngayon ay kasing laki lang ng pinahintulutan ng aking pamilya na makita nila. At ngayon, ang bunganga ng balong iyon ay malapit ng magsara. Pa, kung nalugi na ang restaurant, wala na silang kita. Ang isang tulad ni Christian, kapag na-corner, kayang gumawa ng kahit ano, sabi ko. Ang pabigla-biglang ugali ni Christian ay nagpapaisip sa akin na maaaring gumawa siya ng isang kabaliwan. Tumango ang aking ama na may matalim na tingin. Huwag kang mag-alala, may pinabantay na ako sa kanya. Sa oras na gumawa siya ng kahit isang maling galaw, pababayaran natin sa kanya ang lahat ng kanyang mga nakaraang kasalanan. Habang nag-uusap kami, kumatok si Attorney Herrera at pumasok. May dala siyang tablet. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit may bahid ng pananabik na para bang may natuklasan siyang bagong lead. Doña Elena, binibini, bati niya. Kasunod ng inyong mga utos, mas malalim naming inimbestigahan si Christian De Leon at may natuklasan kaming hindi inaasahan. Tumingin kaming lahat sa kanya. Binuksan niya ang tablet noong Nobyembre ng nakaraang taon. Si Christian De Leon ay naaresto sa isang iligal na pasugalan. Nasangkot siya sa isang away dahil sa utang at nanakit ng isang tao. Isinara ang kaso sa isang mabilis na paglilitis. Iligal na pasugalan, pagsusugal, pananakit. Natigilan ako. Alam kong si Christian ay isang tamad at parasito, ngunit hindi ko alam na isa rin siyang sugarol. Alam kaya ni na Corazon at Anton, tiyak na oo. Marahil ay pinagtakpan nila ito. Binayaran ang kanyang mga utang gamit ang pera ng pamilya. Putang ina. Sugarol din pala. Bulalas ng kapatid ko. Pinalo ang kanyang hita. Nagiging interesante ito. Bagaman nalutas ang kaso sa isang mabilis na paglilitis, patuloy ng abogado, ang record na ito ay nagbibigay sa atin ng maraming puwang para kumilos, lalo na kung mahahanap natin ang biktima na sinaktan niya. Mahahanap ba natin siya? Tanong ng aking ama. Hinahanap na po namin siya. Sagot ng abogado ng may kumpiyansa. Kung mahahanap natin siya, maaari nating alukin ng suporta para sumailalim siya sa isang bagong medical examination. Kung mapatunayan na ang pananakit ay isang krimen ng physical injuries, maaari nating hilingin ang pananagutang kriminal kay Christian, bukod pa sa krimen ng iligal na pagsusugal. Tiningnan ko ang mga record na lumitaw sa tablet at nakaramdam ako ng kilabot. Ang pamilyang De Leon ay isang balon ng dumi na mas malalim kaysa sa aking inaakala. Si Corazon, na laging ipinagmamalaki ang kanyang karangalan, ay nagpalaki ng isang anak na nagsusugal at nananakit ng tao. Napaka-ironic. Kasabay nito,
Naramdaman ko ang isang mas matinding puot. Ang basurang may record na ito ay naglakas loob na gawin sa akin ang ginawa niya at pinahintulutan ito ni na Anton at Corazon. Hanapin ninyo siya, sabi ng aking ama sa abogado sa isang matatag na boses. Kahit magkano pa ang magastos, hanapin ninyo ang biktimang iyon. Pababayaran natin kay Christian De Leon ang lahat ng kanyang ginawa na may pinakamabigat na kahihinatnan. Itinabi ni Attorney Herrera ang tablet at umalis. Ang balitang dinala ng abogado ay nag-iwan sa akin na takot, na si Christian ay isang sugarol na may record ng pananakit hanggang ngayon. Itinuturing ko lang siyang isang kasuklam-suklam na tamad, ngunit ngayon nakikita ko na siya ay isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Si Corazon at Anton ay walang dudang alam ito at itinago ito sa akin, pinahintulutang manirahan ako sa ilalim ng iisang bubong kasama niya. Ang pag-iisip lang nito ay nagpatayo ng aking mga balahibo. Ang aking kapatid, galit na galit, ay paikot-ikot sa silid, nagmumura, sugarol at bayolente. Pamilya ng mga degenerado. Siguro bulag ako. Paano ko hinayaang mapasok ang kapatid ko sa pusaling yan? Huminto siya at tumingin sa akin. Huwag kang mag-alala, bunso. Kung hindi ko maipakulong ang gagong yan, hindi na ako si Leo. Mas kalmado ang aking ama. Ngunit mas madilim ang kanyang tingin. Nang walang imik, kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tumawag. Sa tingin ko, para pabilisin ang paghahanap sa biktima ni Christian. Alam kong galit na galit ang aking ama na wala ng awa na ibibigay. Ang sumunod na kalahating araw ay lumipas ng mahinahon. Pilit akong kumain ng kaunting sopas at dahil sa epekto ng mga pampakalma, nakatulog ako sandali. Nang magising ako, mga 4:00 o 5:00 na ng hapon, ang araw ay tumatama sa gilid, nagpro-project ng mahahabang anino sa sahig. Nasa tabi ko ang aking ina, nagbabalat ng mansanas, at ang aking kapatid ay nakatingin sa kanyang cellphone na parang may hinihintay. Totoo nga. Maya-maya ay tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang numero, sinagot at inilagay sa speakerphone. Sir Leo, sabi ng isang batang boses sa kabilang linya na may halong pananabik. May mga interesanting kaganapan sa bahay ng mga De Leon. Magsalita ka, sabi ng kapatid ko ng diretsahan. Kanina, pumunta ang may-ari ng lugar kasama ang ilang mga trabahador para paalisin sila. Nasa loob sina Corazon at ang kanyang anak na si Christian. Kinukuha ang kanilang mga gamit. Nang sabihin ng may-ari na hindi na niya ire-renew ang kontrata at kailangan nilang umalis agad, nagkagulo. Nagsimulang umiyak at sumigaw ang matanda, yumakap sa mga binti ng lalaki at sinabing ito'y isang pang-aabuso na bayaran siya ng danyos o magpapakamatay siya doon mismo. Nai-imagine ko ang nakakadiring eksena. Kumunot ang ilong ng aking ina sa pagkasuklam. Pero mas malala ang ginawa ni Christian. Patuloy ng impormante. Naglabas siya ng balisong at binantaan ang may-ari. Mabuti na lang, may 2 kaming tauhan sa mga usisero at nang makita nilang nagiging pangit ang sitwasyon, sinunggaban nila siya at pinigilan. Naging matatag din ang may-ari at tumawag ng pulis. Dumating ba ang pulis? Tanong ng kapatid ko. Oo, 2 pulis. Nang makita sila ni Corazon, humiga siya sa sahig at sumigaw na sinaktan siya, na aatakihin siya sa puso. Pero alam niyo ba, ang mga kapitbahay at ang may-ari ng grocery sa tapat ay nagpatotoo pabor sa may-ari ng lugar. Sinabi nilang ang mga De Leon ang unang sumigaw at si Christian ay naglabas pa ng balisong. Sinuri ng pulis ang mga security camera at dahil malinaw ang ebidensya, dinala nila si Christian sa presinto. Para sa obstruction of justice at grave threats, makukulong siya ng 5 hanggang 10 araw. Binalaan si Corazon na kung magpapatuloy siya sa kanyang palabas, isasama rin siya. Magaling! Bulalas ng kapatid ko. Pinalo ang kanyang hita at tumawa ng may galit. Hayaan silang gumawa ng gulo, mas marami, mas maganda, para makita ng buong kapitbahayan kung anong klaseng tao sila. Pagkababa ng tawag, lumingon siya sa akin, tuwang-tuwa. Narinig mo ba, bunso? Nasa selda ang gagong Christian na yon. At least magiging tahimik tayo ng ilang araw. Ito ay isang napakagandang balita sa pagkaaresto ni Christian
para bang tinanggalan ng pangil ang halimaw. At least sa loob ng isang panahon, hindi niya ako masasaktan. At sa iskandalong ito, ang kaunting reputasyon na natitira sa kanila ay tuluyan nang nawala. At si Corazon? Tanong ko, anong gagawin niya? Sabi ng kapatid ko ng may paghamak. Iiyak yan sa kanyang pinakamamahal na panganay na anak na si Anton. Magmamakaawa na ayusin ito. Na para bang may maaayos ang inutil na yon. Totoo nga, hindi pa lumilipas ang 30 minuto nang muling tumunog ang aking cellphone isang hindi kilalang numero. Sa tingin ko, si Anton na tumatawag mula sa ibang telepono. Tiningnan ko ang kapatid ko at tumango siya, sinasabing sagutin ko at ilagay sa speakerphone. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag ng walang imik. Agad kong narinig sa kabilang linya ang basag na boses ni Anton, puno ng pag-iyak, pagkabalisa at desperasyon. Isabela? Ikaw ba yan, Isabela? Please. Ilabas mo si Christian sa kulungan. Dinala siya ng pulis. At anong kinalaman ko kung dinala siya ng pulis? Sabi ko ng malamig. Gusto kaming paalisin ng may-ari ng lugar, sabi niya ng mabilis. At nag-init lang ang ulo ni na Mama at Christian. Yun lang. Hindi nila sinasadya, Isabela. Alam kong galit ka, pero kapatid ko si Christian at bayaw mo rin. Kung magkakaroon siya ng criminal record, sisirain natin ang buhay niya. Pakiusap, kausapin mo ang mga magulang mo para sabihin sa may-ari ng lugar na bawiin ang reklamo. Hindi natin pwedeng mawala ang restaurant na yon. Kahit sa sandaling iyon, ipinagtatanggol pa rin niya ang kanyang kapatid at iniisip lang ang restaurant. Ang huling hibla ng awa na maaaring natitira sa akin para sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Makinig kang mabuti, Anton. Una, ang pagbabanta ni Christian sa isang tao gamit ang balisong ay isang krimen. Inaresto siya ng pulis. At iyon ang dapat gawin. Pangalawa, ang lugar na iyon ay pag-aari ng may-ari at siya ang magpapasya kung ipapaupa niya ito o hindi. Pangatlo, ang mga problema ng pamilya mo ay wala nang kinalaman sa akin o sa pamilya ko. Huwag mo na akong tawagan, Isabela. Bakit ang sama mo? Humikbi siya sa kabilang linya. 3 taon tayong kasal. Papanoorin mo na lang ba na malubog ang pamilya ko? Nag-collapse si Mama. Nakakulong si Christian at nawala sa amin ang restaurant. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Inulit ko ang kanyang mga salita at isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Kahapon, nang sinisipa ako ng kapatid mo, nang isinara mo ang pinto, inisip mo ba kung anong gagawin ko? Anton, kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo. Ngayon, harapin ninyo ang mga kahihinatnan. Sabi ko, at ibinaba ko ang tawag nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong sumagot at hinarang ko rin ang numerong iyon. Ang mundo ay muling naging tahimik. Ganyan nga, bunso, sabi ng kapatid ko. Itinaas ang kanyang hinlalaki. Sa mga ganyang tao, kailangan mong maging matigas. Hindi sila karapat-dapat sa kahit katiting na kabaitan. Ang aking ina, na gumaan ang loob, ay idinagdag. Sa wakas, nakalaya ka na sa makapit na pamilyang yan. Magaling. Anak, alam kong tumawid na ako sa isang ilog na walang balikan, kasama ang mga De Leon at si Anton, at masaya ako tungkol doon, malinis at tiyak. Kinagabihan, dinalaw ako ng aking matalik na kaibigan, si Valeria, na may dalang isang malaking basket ng prutas. Pagpasok niya sa silid at nakita ako sa kama na may benda sa ulo at nakakast ang braso, namula ang kanyang mga mata. Isabela, tumakbo siya palapit sa kama. Maingat na hindi ako mahipo. Anong nangyari? Kahapon lang nag-usap tayo at okay ka pa. Ang pamilyang De Leon, ang mga gagong yun, alam kong may gagawin sila sa'yo sa huli. Si Valeria ay ang aking matalik na kaibigan, isang babaeng may malakas at prangkang pag-uugali. Kapag ikinukwento ko ang aking mga problema sa aking pamilya sa kasal, palagi niya akong pinapayuhan na manindigan o lumipat kami ng tirahan. Ngunit palagi kong iniisip na sa pasensya, maaayos din ang mga bagay. Maikli kong ikinuwento kung ano ang nangyari. Nagngalit ang mga ngipin ni Valeria at ikinuyom ang kanyang mga kamao. 8 sipa at itinulak ka sa hagdan?
Hayop yang Christian na yan. At si Anton. Isinara ang pinto? Lalaki ba yon? Mag-annulment ka na at wasakin mo sila. Pagkatapos maglabas ng galit, lumapit siya at sinabi sa mahinang boses na may confidential na tono. Hoy, Isabela, may sasabihin ako sa'yo. Baka makatulong. Ano yon? Tanong ko. Naaalala mo ba ang pinsan ko? Yung may talyer sa West Avenue? Noong nakaraang buwan, ikinuwento niya sa akin na isang Christian daw ang pumunta para ipacheck ang isang lumang van. Wala siyang pera at gusto niyang ipautang, pero tumanggi ang pinsan ko. Noong una, pamilyar ang pangalan, pero hindi ko pinansin. Pero ngayon, nang malaman ko ang nangyari sa'yo, tinawagan ko siya para magtanong ng detalye. Huminto siya at lalo pang binabaan ang kanyang boses. Sabi ng pinsan ko, kakaiba raw ang amoy ng van ni Christian, pinaghalong ihi at disinfectant. At si Christian daw, walang tigil sa pagtingin sa cellphone, sobrang nerbiyos, na para bang may naghahanap sa kanya. Nagtaka ang pinsan ko at nagkunwaring tinitingnan ang makina, sumilip siya sa loob. Sa pagitan ng mga upuan, nakita niya ang ilang maliliit na plastic sachet, yung ginagamit sa paglalagay ng, alam mo na, droga. Mga sachet ng droga? Kumabog ang puso ko. Isang teribleng hinala ang dumaan sa aking isipan. Si Christian ay hindi lang sugarol, kundi isang drug addict, si Valeria. Nang makita ang aking itsura ng pagkasindak, ay tumango ng mariin. Hindi ako sigurado, pero sabi ng pinsan ko, 99% siyang kumbinsido. Naaalala pa niya ang plaka. Isabela, napakaseryoso nito. Anong gagawin mo? Tumingin ako agad sa aking kapatid at ina. Narinig din nila ang usapan ni Valeria at naging seryoso ang kanilang mga mukha. Kung totoong nagdodroga si Christian, nagbago na ng tuluyan ang sitwasyon. Hindi na ito isang alitan ng pamilya o simpleng pananakit. Ito ay isang mabigat na krimen. Kailangan kong sabihan si Papa at si attorney ngayon din, sabi ng kapatid ko, kinukuha ang kanyang cellphone. Kung totoo, hindi lang ilang araw na pagkakakulong ang kahaharapin ni Christian. Tumingin ako sa bintana na dumidilim at naramdaman kong nanlamig ang aking dugo. Ang balon ng pamilyang De Leon ay lalo pang lumalalim at dumudumi. Si Corazon, sa kanyang mahal na bunsong anak, sa kanyang pamilyang dapat protektahan, isang mas matibay na determinasyon ang umusbong sa akin. Kailangang tuluyang alisin ang pamilyang iyon at harapin nila ang pinakamatinding paghuhukom ng batas. Valeria? Sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Maraming salamat sa pagsasabi nito. Napakahalagang impormasyon to. Ano ka ba? Wala yun sa atin. Sagot niya. Hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Kung makakatulong ito sa'yo at para magbayad ang pamilyang yun sa ginawa nila, gagawin ko ang lahat. Isang bagong lead ang lumitaw. Isa na tumuturo sa isang mas madilim pang bangin. Ngayon, ang kamao na tatama kay Christian De Leon ay maaaring humigpit pa. Droga. Ang posibilidad na si Christian ay gumagamit ng droga ay isang bagay na mas nakakatakot at hindi maisip kaysa sa pagsusugal o karahasan. Kung totoo, hindi lang siya isang walang kwentang tao na hindi na mababago, kundi isang tao na kayang hilahin ang buong pamilya niya sa impyerno anumang oras. Ang kapatid kong si Leo ang unang kumilos. Lumabas siya ng silid na may teleponong nakadikit sa kanyang tainga. Sa tingin ko, tinatawagan niya ang aking ama at si Attorney Herrera. Masyadong seryoso ito. Kailangang kumilos agad. Hinawakan ng aking ina ang kanyang dibdib, maputla na parang kandila. Diyos ko! Nakakatakot. Anong klaseng mga tao sila? Mabuti na lang, Isabela. Mabuti na lang at nakaalis ka na dyan sa tamang oras. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Takot na takot. Si Valeria, na may seryosong mukha, ay nagsabi, Isabela, alam kong nakakapangilabot. Pero kung totoo, ito ang tiyak na ebidensya para ilubog siya. Sasabihin ko sa pinsan ko na isulat ang plaka at lahat ng detalye ng araw na iyon para makapagpatotoo siya kung kailangan ang aking isipan ay magulo. Sa isang banda, nakakaramdam ako ng pinaghalong pagkabigla at pagkasuklam. Sa kabilang banda, isang mas matinding puot.
Ang manirahan ng matagal sa ilalim ng iisang bubong, kasama ang isang mapanganib na individual, posibleng isang drug addict. Kinikilabutan ako sa pag-iisip pa lang. At sina Corazon at Anton, alam kaya nila? Kung alam nila at pinahintulutan, sila ay mga kasabwat. Maya-maya, sabay na pumasok sa silid ang aking kapatid at ama. Ang impormasyong dinala ni Valeria ay napakahalaga, sabi ng aking ama, na may hindi pa nagagawang kaseryosohan. Nagbigay na ako ng utos na beripikahin ang dalawang bagay. Una, gamit ang plakang iyon, sinusubaybayan natin ang mga huling galaw at gastos ni Christian para matukoy ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Pangalawa, iniimbestigahan natin sa West Avenue kung may nakakakilala kay Christian o nakakita sa kanya na may kasamang mga kahina-hinalang tao, ang abogado. Habang inaayos ang kanyang salamin, ay idinagdag, Doña Elena, binibini, kung si Christian de Leon ay talagang sangkot sa usapin ng droga, ang kaso ay tuluyang mag-iiba. Marahil ay kailangan nating baguhin ang ating paunang diskarte. Ang pananakit o pagsusugal ay maaring malutas sa pamamagitan ng mga kasunduan o danyos, ngunit ang droga ay hindi. Sino ang gumagalaw niyan? Kung makumpirma ito, magiging isang criminal case ito, makikialam ang pulisya at haharap siya sa isang napakabigat na sentensya. Walang babaguhin, Attorney Herrera, sabi ko agad. Ang gusto ko ay matanggap niya ang pinakamatinding parusa na posible. Ang magkaroon ng awa sa isang tulad ni Christian ay isang kalupitan sa aking sarili. Sumang-ayon ang aking ama sa akin. Leo, sabi niya sa aking kapatid, ikaw mismo ang kumausap sa pinsan ni Valeria. Kunin mo ang lahat ng detalye at alamin kung posibleng mahanap ang mga sachet na sinasabi niya. Isang piraso lang ay sapat ng ebidensya. Naiintindihan ko. Pupunta ako ngayon din. Agad na umalis ang aking kapatid kasama si Valeria. Sa silid, naiwan kaming muli, ang aking ama, ina, at ang abogado. Tense ang kapaligiran. Alam kong hindi lang sila nag-aalala sa paglubog kay Christian, kundi pati na rin sa aking kaligtasan. Ang isang drug addict ay hindi mahuhulaan. Tumunog ang cellphone ng abogado. Lumayo siya para sumagot. Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik siya na may bahagyang nanginginig na boses dahil sa pananabik. Doña Elena. Binibini. Kaka-report lang po. Nahanap na namin ang lalaking sinaktan ni Christian noong nakaraang taon. Napakagandang balita. Nasaan siya? Okay lang ba siya? Tanong ko nang may pagkabalisa. Ang pangalan niya ay Eusebio Santos. Isa siyang interior installer. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa Cebu. Nakipag-ugnayan na sa kanya ang ating mga tao at handa siyang makipagtulungan para pagbayarin si Christian. Ayon sa kanya, noong panahong iyon, may utang sa kanya si Christian na aling 150,000 dahil sa sugal. Nang singilin niya ito, pinalo siya ni Christian sa ulo ng isang silya at tinahi siya ng 7 beses. Noong una, tinanggap niya ang isang extrajudicial settlement na air 250,000 billion mula sa pamilyang De Leon dahil takot siya sa ganti at kailangan niya ang pera ng madalian. Ngunit nang malaman niyang umulit na naman si Christian at nanakit ng isang tao ng mas malubha, galit na galit siya at handang sumailalim sa isang bagong medical exam at magpatotoo. 7 tahi. Napigil ko ang aking hininga. Isang sadista si Christian. Kung nagawa niya iyon sa isang pinagkakautangan. Sa akin, na target niya. Baka pinatay na niya ako. Magaling nagpa siya agad ang aking ama. Dalhin siya rito, ipasuri siya sa pinakamagaling na klinika. Kung makumpirma ang krimen ng pananakit, magsampa agad ng criminal complaint. Ibigay sa pulisya ang lahat ng kanyang record sa pagsusugal. At pati na rin ang mga hinala sa pagbebenta ng droga. Kailangang siguraduhing hindi siya makakatakas. Naiintindihan ba? Kumilos agad si Attorney Herrera. Ang mga balita na para sa pamilyang De Leon ay isang kalamidad, para sa amin ay naging isang lubid na hihigpit sa kanilang leeg. Sa sumunod na kalahating araw, walang tigil ang pagdating ng mga balita. Nahanap ng kapatid ko sa mga security recording ng talyer ng pinsan ni Valeria ang lumang van ni Christian. Bagaman hindi malinaw na nakikita ang loob,
Makikita si Christian na nagsasalita mag-isa at may kakaibang at balisang kilos. Sa paanuman, nakakuha ang kapatid ko ng isang sample ng isang pulbos mula sa pagitan ng mga upuan at agad itong ipinadala sa isang laboratorio para sa isang confidential na pagsusuri. Ang mga resulta ay lalabas kinabukasan. Ang mga taong sumusubaybay kay Christian ay nagulat na sa mga nakalipas na buwan. Madalas siyang gumugol ng gabi sa paligid ng isang abandonadong pabrika sa West Avenue na may kahina-hinalang kilos. At ang kanyang call log ay nagpapakita ng madalas na pakikipag-ugnayan sa isang hindi nakarehistrong numero. Lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa pinakamasamang posibilidad. Kinagabihan, nakahiga sa kama, nakatingin sa mga neon lights ng lungsod, magkahalo ang aking damdamin. Sa loob lang ng isang araw, ang tunay na mukha ni Christian ay nahayag sa lahat ng kanyang malalim at maruming kapangitan. Nakaramdam ako ng takot, ngunit mayroon ding isang malamig na ginhawa. Kung hindi sumabog ang lahat ng ito, magtitiis pa rin ako sa nakalalasong bahay na iyon. Marahil isang araw, may mas masamang mangyayari sa akin. Tumawag muli si Anton ng ilang beses mula sa ibang mga numero, ngunit hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng ilang mahahabang text message. Sa una, nagmamakaawa, pagkatapos ay nagrereklamo. Isabela, sobrang sama mo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo sinisira ang buong pamilya ko. Kahit ano paman, naging mag-asawa tayo. Paano mo nagagawang baliwalain ang mga taon nating pagsasama? Binasa ko ang mensahe at ngumiti ng mapait. Ang mga taon nating pagsasama. Nang sinusubukan akong patayin ng kapatid niya, nang isinara niya ang pinto, nasaan ang mga taon nating pagsasama? Ngayong takot na siya. Humihingi siya ng tawad, huli na ang lahat. Hinarang ko rin ang numerong iyon. Ang mundo ay sa wakas ay naging ganap na tahimik. Alam kong sa mga oras na ito, ang bahay ng mga De Leon ay dapat na isang impyerno. Si Corazon, na nagpapanggap na may sakit. Si Christian na nasa selda. Sarado ang restaurant, nawala ang pwesto. Nawala ang mga supplier. Sira ang van. Si Anton at ang kanyang tahimik na ama ay dapat na paikot-ikot na parang mga langaw na walang ulo. At simula pa lang ito, kapag nagpasuri na si Eusebio Santos, kapag dumating na ang mga resulta ng pagsusuri sa sample, kapag opisyal nang nakialam ang pulisya, hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Sa aking isipan, paulit-ulit ang malahalimaw na mukha ni Christian at ang mga salita ni Valeria tungkol sa droga at mga sachet. Ang takot ay pumasok sa aking mga buto na parang isang uod. Nagising ako ng madaling araw, basang-basa sa malamig na pawis, pagkatapos ng isang bangungot kung saan hinahabol ako ni Christian na may dalang hiringgilya. Sa labas, sumisikat na ang araw, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang kadiliman sa aking puso. Pumasok ang nurse upang palitan ang aking gamot. Ang kas sa aking braso ay isang mabigat na paalala ng lahat ng nangyari. Ang aking ina, nang makita ang aking itsura, ay nag-aalalang nagtanong kung masakit ba ang aking sugat kung hindi ako nakatulog ng maayos. Umiling ako ng walang imik. Ang takot na iyon ay hindi maipahayag sa salita. Bandang 9:00 ng umaga, sabay na pumasok si Attorney Herrera at ang kapatid ko. Ang mukha ng kapatid ko ay nagpapakita ng pagod ng isang gabing walang tulog, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang mga ngaso na natagpuan ang kanyang biktima. Ang abogado, gaya ng dati, seryoso, ay may dalang isang sobre. "Bunso, narito na ang mga resulta ng pagsusuri," sabi ng kapatid ko, hindi mapigilan ang sarili. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pananabik. Kumabog ang puso ko. At binuksan ng abogado ang sobre, kinuha ang isang ulat at, na may seryosong mukha, sinabi, "Binibini, ang pagsusuri sa pulbos na nakuha mula sa sasakyan ni Christian De Leon ay nagpositibo sa methamphetamine, shabu. Bagaman inaasahan ko na, ang marinig ang salitang methamphetamine ay nagdulot sa akin ng isang kilabot na dumaloy mula sa aking mga paa hanggang sa ulo. Agad na nanlamig ang aking mga kamay. Totoo pala, nagdodroga si Christian. Hindi lang siya isang sugarol at bayolente. Isa siyang drug addict. Napahiyaw ang aking ina, tinakpan ang kanyang bibig, at napaiyak,
mga luha ng takot at galit. At si Isabela, nakatira sa iisang bubong, kasama ng halimaw na yon. Paano kung nagwala siya? Ang mukha ng aking ama ay namutla. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at tinanong ang abogado, ang pagsusuri ba na ito ay may legal na bisa bilang ebidensya? Ang ulat na ito, tumango ang abogado, ay mula sa isang accredited na third-party laboratory at may mataas na halaga bilang isang lead. Para maging isang konklusibong ebidensya sa isang paglilitis, ang ideal ay makuha ito ng pulisya ng legal sa panahon ng investigasyon. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat upang bigyan ang pulisya ng isang malinaw na lead at hilingin na magsimula sila ng isang investigasyon. At si Ginoong Eusebio Santos? Muling tanong ng aking ama. Nandito na po siya. Naka-check-in sa isang kalapit na hotel at ngayong umaga ay sasailalim sa isang bagong pagsusuri sa isang accredited center. Batay sa kanyang medical history at mga larawan ng sugat, malaki ang posibilidad na makumpirma ang krimen ng physical injuries. Perpekto, sabi ng aking ama, nang may katatagan. Sa oras na makuha natin ang resulta ng bagong pagsusuri, kung makumpirma ang krimen, tipunin ang lahat ng dokumentasyon, ang kasaysayan ng pagsusugal ni Christian, ang mga pahiwatig ng paggamit ng droga, at isampa ang lahat sa isang reklamo sa pulisya. Hayaan siyang litisin para sa lahat ng kanyang mga krimen ng sabay-sabay. Alam kong nangangahulugan ito na ang paglilitis kay Christian ay lumipat mula sa isang sibil na alitan o usapin ng pamilya patungo sa isang criminal proceeding. Makukulong siya, pa, sabi ko. Medyo tuyo ang lalamunan. Kung magrereklamo tayo sa pulisya, hindi ba't kakalat ang tsismis? Nakakulong ngayon si Christian. Kung malaman niyang inireklamo natin siya para sa droga, ang pamilya niya, huwag kang mag-alala. Pinutol ako ng aking ama na may matalim na tingin. Nakahanda na ang lahat. Ang reklamo ay isasampa para sa pananakit kay Eusebio Santos at ang impormasyon tungkol sa droga ay ibibigay sa pulisya bilang isang karagdagang lead para imbestigahan nila ng tahimik. Walang lalabas na impormasyon hanggat wala silang sapat na ebidensya para arestuhin siya. Ang pamilyang De Leon ay sobrang abala ngayon na hindi nila maiisip na umabot na tayo sa ganito kalayo. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Ang aking ama, gaya ng dati, ay isang strategist. Maingat niyang pinlano ang lahat. Sakto namang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at nagulat ako sa nilalaman. Binibining Isabela Santiago. Ako po si Javier, isang katrabaho ni Anton De Leon. Pasensya na po sa abala. Kaninang umaga, tinanggal po sa trabaho si Anton dahil sa isang malubhang paglabag sa Code of Conduct ng kumpanya. Nasa isang hindi matatag na kalagayan po siya ng pag-iisip. Posibleng subukan niyang puntahan kayo. Mag-ingat po kayo. Tinanggal sa trabaho si Anton. Ipinakita ko ang mensahe sa aking ama, kapatid at sa abogado. Napakabilis, nangutya ang kapatid ko. Mas mabuti, tinipid pa nila tayo sa trabaho. Attorney, sabi ng aking ama. I-trace ang numerong ito at kumpirmahin ang pinagmulan at higpitan ang seguridad ng ospital. Kung magpakita si Anton, huwag siyang palapitin kahit sa palapag na ito. Kung kinakailangan, gumamit ng puwersa. Naiintindihan ba? Umalis ang abogado para gawin ang mga kinakailangan. Totoo nga, bago mag-alas 11, nakarinig kami ng kaguluhan sa pasilyo. Ang paos na boses ni Anton ay sumisigaw. Padaanan niyo ako! Kailangan kong makita si Isabela Santiago. Asawa ko siya. Sino kayo para pigilan ako? Pagkatapos, ang malalalim at matatag na boses ng mga security guard at ng mga tao ng kapatid ko. Hiniling ko sa aking ina na buksan ng bahagya ang pinto. Ilang metro ang layo. 2 malalaking security guard ang humahawak kay Anton sa mga braso. Magulo ang kanyang buhok. Malalim ang kanyang mga mata. Gusot ang kanyang damit at baluktot ang kanyang kurbata. Walang natira sa kanyang dating malinis na anyo. Nang makita niya ako sa siwang ng pinto, nagpumiglas siya na parang nakahanap ng salbabida at desperadong sumigaw. Isabela, Isabela, makinig ka. Sorry, totoong sorry ako. Please. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito lang. Hindi ko kayang mawala ng trabaho.
Kung mawalan ako ng trabaho, malulubog ang pamilya ko. Tiningnan ko siya ng malamig, walang imik. Nagpatuloy siya sa isang sigaw ng desperasyon. Isabela, 3 taon tayong kasal. Pakiusap, kausapin mo ang mga magulang mo. Sabihin mo sa kanila na ibalik ako sa kumpanya. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakikinggan ko ang lahat ng sasabihin mo. Kung gusto mong putulin ko ang ugnayan sa nanay ko at kay Christian, gagawin ko. Pakiusap, putulin ang ugnayan. Nakakatawang sabihin niya iyon ngayon. Wala siyang naiintindihan. Hindi niya naiintindihan na para sa kanya at sa kanyang pamilya. Wala na akong nararamdamang kahit katiting na pagmamahal, pagkasuklam at puot lang. Humarang ang kapatid ko sa pinto. Tinatakpan ang aking paningin at sinabi ng malamig kay Anton, Anton, may kapal pa ng mukha kang pumunta rito para sumigaw? Umalis ka. Ayaw kang makita ng kapatid ko. Kung malubog man ang pamilya mo o hindi, wala kaming pakialam. Leo, bayaw, nagmakaawa si Anton, ngayon sa kapatid ko. Nagkamali ako kanina. Naging duwag ako. Pakiusap, sabihin mo kay Isabela ang magagandang bagay tungkol sa akin. Magiging alipin niya ako habang buhay. Huwag mo akong lokohin. Dinura ng kapatid ko. Umalis ka na rito ngayon din o tatawag ako ng pulis at ipapakulong kita sa parehong selda ng kapatid mo. Nang marinig ang pulis at parehong selda, nanginginig si Anton at isang mas malalim na takot ang bumalot sa kanyang mukha. Tila napagtanto niya sa wakas na ang kanyang mga pakiusap at pag-iyak ay wala ng silbi. Bumagsak siya na parang isang aso na nabali ang gulugod at kinaladkad siya ng 2 security guard. Ang kanyang mga pakiusap ay naging isang ungol ng desperasyon na unti-unting nawala sa pasilyo. Ang desperadong ungol ni Anton, habang kinakaladkad siya ng mga security guard, ay parang isang hindi kanais-nais na bugso ng hangin na dumaan sa silid at pagkatapos ay nawala. Wala akong naramdamang kahit katiting na pagkabigla. Sa halip, para bang isang bato na pumipiga sa aking dibdib ang bahagyang gumaan. Ang makita siya sa ganoong kaawa-awang kalagayan ay nagpatunay sa akin na tama ang landas na aking pinili. Kinagabihan, dumating ang mga resulta ng bagong medical exam ni Eusebio Santos. Gaya ng inaasahan ng abogado, ayon sa kasalukuyang mga pamantayan, ang sugat sa kanyang ulo ay inuri bilang less serious physical injuries. Nangangahulugan ito na ang pananakit ni Christian ay hindi na isang simpleng administratibong paglabag, kundi isang krimen ng aggravated assault, isang mabigat na krimen na maaaring magresulta sa pagkakakulong. Pumunta agad si Attorney Herrera sa headquarter ng pulisya, sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, dala ang lahat ng dokumentasyon, ang medical report ni Eusebio, ang naunang extrajudicial settlement, ang mga record ng pagsusugal ni Christian, at ang pinakamahalagang piraso, ang ulat ng pagsusuri sa methamphetamine. Pinili niya ang PIDEA, hindi lang dahil ito ang espesyal na unit para sa mga krimen sa droga, kundi para rin sa tulong ng impluensya ng aking ama. Ang kaso ay tratuhin ng may pinakamataas na prioridad at ang investigasyon ay isagawa ng may pag-iingat. Nang bumalik ang aking ama, ipinaalam niya sa amin na tinanggap na ng pulisya ang reklamo at dahil sa kalinawan ng mga pahiwatig at katatagan ng mga ebidensya, nagpasya silang pag-isahin ang mga investigasyon. Opisyal silang magsisimula sa pananakit kay Eusebio Santos at, kasabay nito, lihim na iimbestigahan ang mga hinala sa pagbebenta ng droga ni Christian. Sa oras na magkaroon sila ng konklusibong ebidensya, aarestuhin nila siya. Matatapos din ito sa lalong madaling panahon, sabi ng aking ama, na mahinahong nakaupo sa tabi ng aking kama. Sa oras na handa na ang pulisya, maaari nila siyang arestuhin anumang oras. Tumango ako. Ang batas, na parang isang mabagal ngunit tumpak na talim, ay dahan-dahang bumababa sa leeg ni Christian. Ang tanging trabaho ko ay maghintay ng may pasensya at, samantala, ipatikim sa kanila ang lasa ng pag-iisa at kahihiyan. Pa, sabi ko. Pagkatapos mag-isip sandali, ang maghintay na kumilos ang pulisya ay parang kulang. Ang pinakamahalaga sa pamilyang De Leon ay ang sasabihin ng iba. Palaging ipinagmamalaki ni Corazon sa mga kapitbahay
na siya ay isang mapagmahal na ina at isang maunawaing biyenan. Gusto kong hindi na niya muling maitaas ang kanyang ulo. Tiningnan ako ng aking ama na may halong pagtatanong at kasiyahan. Anong nasa isip mo? Ang katotohanan tungkol sa kanilang maruming pamilya ay hindi lang dapat natin malaman, sabi ko ng mahinahon. Kailangang malaman ng kanilang mga kapitbahay, kanilang mga kamag-anak. Kailangan nilang lahat malaman kung anong klasing tao ang bunsong anak na labis na minamahal ni Corazon at kung paano pinahintulutan ng kanyang panganay na anak ang pananakit ng kanyang kapatid at inabandona ang kanyang asawa. Teritoryo ko yan. Bulalas ng kapatid kong si Leo, tuwang-tuwa. Gusto mo bang magdikit ako ng mga poster sa lobby ng building nila o magdala ng mga barkada para ipagsigawan ito gamit ang isang megaphone sa ilalim ng kanilang bahay? Umiling ako. Masyadong halata yan at maaaring magdulot sa atin ng problema. Kailangang mas subtle. Humiling ako sa kapatid ko ng papel at panulat. Ako ang nagdidikta at siya ang nagsusulat. Gumawa kami ng ilang mga anonymous na testimonya. Ang nilalaman ay pinaghalong katotohanan at kalahating katotohanan, ngunit malinaw ang mensahe. Una, tungkol sa kung bakit ipinasara ang De Leon's Eatery. Nagbabala kami na ang mga may-ari ay gumagamit ng mababang kalidad na mga sangkap, na ang kalinisan ng kusina ay kasuklam-suklam, at na ang kaligtasan sa sunog ay wala na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga customer. Pinayuhan namin silang huwag nang tumapak muli sa lugar na iyon. Pangalawa, tungkol sa bunsong anak, si Christian, ikinuwento namin na siya ay isang tamad at delinkwente, mahilig sa away at sugal, na mayroon pa ngang mga utang sa mga loan shark na pumunta sa kanilang bahay para hanapin siya, at na ngayon, dahil sa isang alitan ng pamilya, umabot sa puntong itinulak niya ang kanyang hipag sa hagdan, at kaya nasa selda siya. Pangatlo, tungkol sa panganay na anak, si Anton. Ipinahiwatig namin na bagaman mukha siyang disenteng lalaki, sa katunayan, isa siyang duwag na walang ginawa habang halos patayin ng kapatid niya ang kanyang asawa na para protektahan ang kanyang kapatid. Sinubukan pa niyang pilitin ang kanyang nasaktang asawa na pumirma ng isang kasunduan at nakamakailan ay tinanggal siya sa trabaho dahil sa mga problema sa integridad. Hindi namin binanggit ang tungkol sa droga. Iyon ang baraha na lalaruin ng pulisya. Ngunit sa mga ganitong nasasalat na iskandalo, ang tama sa pride ni Corazon ay magiging mapanira. Nagprint ang kapatid ko ng 12-dosenang kopya sa iba't ibang mga printing press. Pagkatapos ay inupahan niya ang ilang mga hindi kilalang kabataan na, sa kalaliman ng gabi, ay isinilid ang mga ito sa ilalim ng mga pinto ng lahat ng apartment sa building ng mga De Leon at idinikit sa bulletin board at sa mga poste ng ilaw. Kinabukasan ng umaga, nakahiga sa kama ng ospital, inilarawan ko sa isip ang maliit na media storm na dapat ay nagaganap sa komunidad ng mga kapitbahay ng mga De Leon. Totoo nga, tanghali, nagbigay ng balita ang aming impormante sa lugar. Sir Leo, tagumpay po. Ngayon, sa buong building, wala nang ibang pinag-uusapan kundi ang pamilyang De Leon. Nagbubulungan ang mga matatandang babae na si Corazon, na laging nagpapakadakila ay may pamilyang sira-sira. Kaninang umaga, nang lumabas siya para mamili, pinalibutan siya ng mga kapitbahay na dati niyang kasama sa Zumba. Namula siya na parang kamatis, hindi alam kung anong isasagot, at tumakbo pabalik sa bahay. Ang ama, si Gonzalo, na dati nang hindi lumalabas, ngayon ay hindi na umaalis ng bahay. At si Anton, dumaan sandali, ngunit narinig niyang tinatawag silang walang hiya at duwag ng mga kapitbahay at tumakas na ang marinig ang mga balitang ito ay lalong nagpagaan sa bigat na nararamdaman ko. Minsan, ang ganitong uri ng social lynching ay maaaring mas masakit kaysa sa isang direktang ekonomikong dagok. Ang sasabihin ng iba na labis na pinahahalagahan ni Corazon, ako mismo ang dumurog at inihagis sa kanyang mga paa para tapakan niya. Ang bola ng nyebe ay patuloy na lumaki. Pagsapit ng gabi, kahit ang mga malayong kamag-anak ng mga De Leon ay nagsimulang tumawag upang magtanong kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay may tunay na pag-aalala, ang iba ay may hindi maitagong panunuya. Ang telepono ni Corazon ay dapat na umuusok hanggang sa tila pinatay niya ito. Desperada. Gumamit si Corazon ng isang absurdong taktika.
Pumunta siya sa Homeowners Association upang magreklamo na may nagkakalat ng mga pekeng balita tungkol sa kanyang pamilya at hiniling na maglabas ang asosasyon ng isang pahayag upang pabulaanan ang mga ito. Ang resulta ay inaasahan. Ang mga kapitbahay na alam na ang mga tsismis at ngayon ay may mga flyer bilang ebidensya ay hindi naniwala sa kanya. Sa halip, magalang nilang iminungkahi na kontrolin niya nang mas maayos ang kanyang mga anak at tigilan na ang pagdudulot ng problema sa komunidad. Si Corazon, na napahiya, ay umalis na tuluyang talunan. Alam kong simula pa lang ito. Ang mga pisikal na sugat ay hahatulan ng batas. Ngunit ang moral na sakit na ito, ang hindi makataas ng ulo sa iyong sariling kapaligiran, ang ituro ng lahat ay nagsisimula pa lang. Nagpadala si Anton ng isa pang mensahe mula sa isang bagong numero. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang pakiusap, kundi isang akusasyon na puno ng galit. Isabela, ikaw ang may gawa ng mga flyer. Di ba? Hindi ka matutuwa hanggat hindi mo sinisira ang buhay namin at pinipilit kaming umalis ng Maynila. Paano mo nagagawang maging ganyan kasama? Kasama? Nang basahin ko ang salitang iyon, natawa ako. Kung ikukumpara sa ginawa nila sa akin, hindi pa ito ang simula ng kasamaan. Sinagot ko siya ng 2 salita lamang at hinarang ko rin ang numerong iyon. Ang sagot ko ay, karma. Pagkatapos ipadala ang 2 salitang iyon, nakaramdam ako ng malaking ginhawa na parang uminom ako ng isang basong malamig na tubig sa gitna ng tag-init. Anong mukha kaya ang ilalagay ni Anton? Galit? Desperasyon? Ayoko nang isipin ang pamilyang De Leon ay parang isang baboy na naipit sa putikan habang lalo silang gumagalaw. Mas mabilis silang lulubog. Ang kailangan ko lang gawin ay manood ng malamig mula sa pampang. Ang pagkalat ng mga tsismis ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Walang tigil sa pagpapadala ng balita ang impormante ng kapatid ko. Ang pamilyang De Leon ay naging katatawanan ng kapitbahayan. Hindi na lumalabas ng bahay si Corazon at ang asawa niyang si Gonzalo ang namimili ng patago sa madaling araw. Ang mga babaeng dati niyang kaibigan ay iniiwasan na siya sa kalye, na para bang takot na mahawa sa kanyang malas. Ang pag-iisa at paghamak na ito ay dapat na hindi matiis para sa kanya, ngunit hindi pa sapat. Ang tunay na main course ay nasa investigasyon ng pulisya. 4 na araw pagkatapos maipamahagi ang mga flyer, pumunta sa aking silid sa ospital ang aking ama at si Attorney Herrera. Ang mukha ng abogado ay nagpapakita ng pinaghalong pagod at pananabik. Binibini, may malaking pag-unlad sa investigasyon ng pulisya, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Nahanap na namin ang tiyak na ebidensya laban kay Christian. Agad akong umupo, pansamantalang nakalimutan ang sakit sa aking tiyan. Nakahanap na ba sila ng direktang ebidensya na nagdodroga siya? Isang bagay na mas maganda, sabi ng abogado. Sa pamamagitan ng technical means, natukoy ng pulisya ang may-ari ng kahina-hinalang numero ng telepono na madalas ka-contact ni Christian. Isa siyang kilalang tulak. Kagabi, sa oras na lumabas si Christian mula sa pagkakakulong, sinundan nila siya hanggang sa abandonadong pabrika sa West Avenue at nahuli siya in flagrante delicto na bumibili ng droga mula sa individual na iyon. Ang pag-aresto ay malinis at sa paghahalughog, nakita sa kanya ang isang maliit na halaga ng methamphetamine at ang mga gamit para dito. Nahuli in flagrante delicto. Kumabog ang puso ko. Ngayon, wala na siyang takas. At ang kaso ni Eusebio Santos, tanong ko. Pinag-isa na ang lahat, sumingit ang aking ama sa isang malamig at kalmadong boses. Sa interogasyon, tinanong din siya tungkol sa pananakit kay Eusebio. Sa una, itinanggi niya ang lahat, ngunit nang makorner sa ebidensya ng droga, bumigay siya at inamin ang lahat. Ang droga at ang pananakit. Sa kasalukuyan, nakakulong siya bilang person of interest para sa isang krimen laban sa kalusugan ng publiko at isa pang krimen ng aggravated assault at inilipat na sa preventive detention. Sa pagkakataong ito, hindi siya lalabas sa loob ng 10 araw. Person of interest. Preventive detention. Ang mga salitang iyon, bagaman mabigat, ay nagdulot sa akin ng isang kakaibang ginhawa. Ang basurang halos pumatay sa akin ay sa wakas ay magbabayad para sa kanyang mga krimen.
Hinihintay siya ng hustisya at ng kulungan. Masaya ako, sabi ko. Hindi namamalayan na may nanginginig na boses dahil sa pinaghalong pananabik at emosyon. At mayroon pa. Idinagdag ng abogado. Sa interogasyon, sinabi ni Christian na parehong alam ng kanyang ina at kapatid na si Anton na nagdodroga siya at binibigyan pa siya ng pera para dito. Sa ngayon, salita pa lang niya iyon. Ngunit kung mapatunayan, si Corazon at Anton ay maaaring akusahan ng accessory to the crime at cooperation in a crime against public health na lalong magpapalala sa kanilang sitwasyon na alam ni na Corazon at Anton na binibigyan siya ng pera. Nakaramdam ako ng isang hindi mapigilang alon ng galit. Alam nilang nagdodroga si Christian at pinagtakpan nila, pinondohan. Saan ako inilalagay niyan? Ano ang iniisip nila nang magkaroon ng isang bomba na durugista sa tabi ko? Imbestigahan ninyo. Kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Sabi ko, nagngangalit ang mga ngipin. Kung totoong alam nila at binigyan siya ng pera, hinding-hindi ko sila patatawarin. Tumango ang aking ama at sinabi sa abogado, ipasa ang impormasyong ito sa pulisya. Hayaan nilang imbestigahan ng malalim. Naiintindihan po. Kumuha ng tala ang abogado. Alam kong ang paglubog kay Christian ay simula pa lang. Hindi makakatakas sina Corazon at Anton, lalo na si Corazon, ang arkitekto ng lahat, na para bang kinukumpirma ang aking mga iniisip. Muling tumunog ang aking cellphone. Isa pang hindi kilalang numero, ngunit ang pangalan na lumitaw ay medyo nagulat ako. Isang malayong pinsan ni Corazon, isang David. Nakita ko siya minsan sa isang pagdiriwang ng pamilya. Isa siyang tsuper ng truck na may simpleng itsura, hindi gaanong malapit sa mga De Leon. Bakit niya ako tinatawagan? Nag-atubili ako sandali. Ngunit sinagot ko at inilagay sa speakerphone. Hello? Isabella? Ikaw ba yan? Ang boses ni David ay nagmamadali at takot. Oo David, ako nga. Anong nangyari? Tanong ko ng mahinahon. Amang Sandy kita bayda, amang lubo aya po, Isabella. May nangyaring napakalubha. Bulalas niya. Kakatawag lang sa akin ng tiya Corazon ko. Umiiyak na parang baliw. Sabi niya, dinala ng pulis si Christian. Inaakusahan siya ng droga at makukulong. Nang marinig yon, hinimatay ang tiya ko. Hindi sumasagot si Anton sa telepono. Magulo ang bahay. Hiniling sa akin ng tiya ko na tawagan ka para tanungin kung totoo ba at kung may paraan para mailabas siya na babayaran nila kahit magkano. Hinimatay si Corazon. Mabilis kumalat ang balita. Tiyak na ipinaalam na ito ng pulisya sa pamilya. Hindi ako direktang sumagot. Hinimatay siya? Kumusta na siya ngayon? Nagkamalay na siya. Pero nasa kama. Hindi mapatahan. Walang tigil sa pag-iyak at sinasabing ayaw na niyang mabuhay. Bumuntong hininga si David. Isabella, alam kong napakasama ng ugali ng tiya ko sa'yo. Pero napakaseryoso ng kaso ni Christian. Droga. Maaari siyang makulong ng maraming taon. Kahit ano paman, naging pamilya kayo. Wala na bang magagawa? Sabi ng tiya ko. Maraming koneksyon ang pamilya mo. Pamilya. Pinutol ko siya ng malamig. David, salamat sa pagpapaalam. Pero linawin natin ang ilang bagay. Una, ang pagkaaresto kay Christian para sa droga ay resulta ng isang investigasyon ng pulisya batay sa hindi maikakailang ebidensya. Walang sinuman ang makakapaglabas sa kanya. Pangalawa, nasa proseso ako ng pag-annulment kay Anton. Hindi na ako pamilya ng mga De Leon. Pangatlo, kung alam ni na Corazon at Anton na nagdodroga si Christian at walang ginawa, kailangan din nilang harapin ang kanilang responsibilidad. Sabihin mo yan sa kanila mula sa akin. At sa halip na umiyak, maghanda sila na makipagtulungan sa pulisya para mabawasan ang kanilang sentensya. Sa kabilang linya, nanahimik si David, na bigla sa aking katatagan. Sa huli, pabulong siyang nagsalita. Sige, naiintindihan ko. Sasabihin ko sa tiya ko. Nang ibaba ko ang tawag, nanahimik ang silid. Tiningnan ako ng aking ina, nag-aalinlangan kung may sasabihin. Naunahan ko siya.
Ma, masyado ba akong malamig? Umiling ang aking ina. Hinawakan ang aking kamay na walang sugat at na may namumulang mga mata. Sinabi, "Hindi, anak, tama ka. Sa mga ganyang tao, hindi pwedeng maging malambot. Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa'yo? Kasalanan ni Corazon yan. Kung hindi niya masyadong prinotektahan ang delinkwenteng anak na yon, hindi siya magkakaganyan. At si Anton, mas kaawa-awa pa. Kung mayroon lang siyang kahit katiting na responsibilidad, hindi sana umabot sa ganito ang mga bagay. Ang maging malambot ngayon ay isang kalupitan sa iyong sarili." Tumango ako. Tama, ang awa sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Sa digmaang ito, walang tigil putukan. Ang pagbagsak ni Corazon at ang pagkawasak ni Anton ay problema nila. Ang tanging misyon ko ay sundin ang aking landas. Bawiin kung ano ang akin. At tuluyang makaalis sa putikang iyon. Ilang araw pagkatapos, naganap ang paglilitis kay Christian para sa pagbebenta ng droga at aggravated assault. Hindi ako pumunta. Ayokong makita muli ang kanyang kasuklam-suklam na mukha. Dumalo si Attorney Herrera para sa akin upang isampa ang civil claim para sa danyos. Mabilis ang paglilitis. Ang mga ebidensya ay konklusibo at inamin ni Christian ang mga ginawa. Hinatulan siya ng korte ng 5 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Paglabas niya, nagbago na ang mundo at ang kanyang buhay ay tuluyan ng wasak. Natanggap ko ang balita habang nagre-rehab para sa aking braso sa ospital. Tumatakbong dumating ang kapatid ko para ibalita ito. Isang maikling lang ang nasabi ko, at ipinagpatuloy ko ang paggalaw ng aking mga daliri. Hindi ko naramdaman ang saya na inaasahan ko. Isang pakiramdam lang ng katahimikan na bumabalik na sa ayos ang mga bagay. Isang problema na lang. Ang sentensya ni Christian ang huling martilyo para sa pamilyang De Leon. Si Corazon, nang malaman sa ospital, ay lumala at tila nagdedeliryo na. Si Anton ay tuluyan ng naglaho, patay ang kanyang cellphone at hindi na niya dinadalaw ang kanyang ina sa ospital. Sa lumang apartment na iyon, ang natira na lang ay ang tahimik na si Gonzalo at isang tagapag-alaga para sa isang matandang babae na nawala sa katinuan. Sa tingin ko, iyon ang tinatawag na isang sirang pamilya. Isinampa ng abogado ang aking reklamo para sa diborsyo. Ni hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Anton na humarap sa korte. Nagpatuloy ang korte sa pamamagitan ng summons by publication. At itinakda ang petsa ng paglilitis makalipas ang 1 buwan. Tiniyak sa akin ng abogado na kahit hindi humarap si Anton, magaganap ang paglilitis in absentia at, sa aming mga ebidensya, tiyak ang panalo. Ang danyos, kahit hindi niya bayaran agad, ay ipapatupad ng korte. Sasamsamin at isusubasta ang lahat ng kanyang mga ari-arian hanggang mabayaran ng utang ang kanyang bahagi sa lumang apartment, ang mga muebles, kahit ang sirang van. Lahat ay sasamsamin at ibebenta. Hindi ako nagmamadali. Ang gusto ko ay hindi bilis, kundi isang tiyak na katapusan. Papanoorin ko kung paano nila mawawala ang lahat at mabulok sa kanilang desperasyon. 1 linggo bago ang paglilitis, pinalabas na ako sa ospital. Sinundo ako ng aking mga magulang at kapatid. Paglabas ng ospital, nasilaw ako sa araw ng taglamig. Huminga ako ng malalim ng malamig at malayang hangin. Nakaupo sa kotse, pinapanood ang tanawin na dumaraan. Naramdaman kong ang aking buhay sa ospital, puno ng sakit at paghihirap, ay sa wakas, ay natapos na. Hindi ako umuwi sa bahay ng aking mga magulang, kundi sa isang luxury penthouse sa sentro ng lungsod na kapangalan sa akin. Isang bagong lugar. Walang anumang alaala ng mga De Leon. Kailangan kong tuluyang kumawala sa nakaraan at magsimulang muli. Dahan-dahan. Bumalik ako sa aking rutina. Nagtatrabaho mula sa bahay. Madalas akong dalawin ni Valeria. Dinala niya ako sa isang spa. Dinalhan ng paborito kong mga dessert at hindi kailanman binanggit ang mga De Leon. Ang aking mga magulang at kapatid ay maingat din sa pagtrato sa akin. Iniiwasan na ipaalala ang mga teribleng araw na iyon. Ang panahon ang pinakamagaling na gamot at ang pinakamakatarungang hukom. Habang ginagamot ko ang aking mga sugat,
Dahan-dahan nitong nilalamon ang pamilyang De Leon. Sa pamamagitan ng abogado, nakakatanggap ako ng mga balita paminsan-minsan. Lumala si Corazon at nagpapakita ng mga sintomas ng demensya. Nagtatrabaho si Gonzalo sa construction para lang mabayaran ang mga gamot ng kanyang asawa at ang upa. Kinailangan nilang iwanan ang lumang apartment at lumipat sa isang mas maliit at masikip na lugar tungkol kay Anton. Wala pa ring balita. Nang marinig ang mga bagay na ito, nanatiling kalmado ang aking puso. Walang saya, walang lungkot. Para sa akin, sila ay mga estranghero. Dumating ang araw ng paglilitis para sa diborsyo. Hindi ako dumalo. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa abogado. Ang resulta ay inaasahan. Hindi humarap si Anton. Ang hukom, pagkatapos suriin ang mga ebidensya, ay naglabas agad ng desisyon. Ipinagkaloob ang diborsyo sa pagitan nina Isabela Santiago at Anton de Leon. Hinatulan si Anton de Leon na magbayad kay Isabela Santiago ng danyos na 6 na milyong piso sa loob ng 15 araw mula sa pagiging pinal ng desisyon. Dinala sa akin ng abogado ang isang kopya ng desisyon, puting papel, itim na letra at ang selyo ng korte. Nang hawakan ko ang malamig na papel na iyon at basahin ang mga salitang dissolution of the bond of matrimony, naramdaman kong ang malaking bato na pumipiga sa aking puso ay nadurog at nawala. Tapos na. Hindi ako nagdaos ng anumang pagdiriwang. Naupo lang ako sa tabi ng malaking bintana ng aking penthouse at matagal na tiningnan ang lungsod. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang at ang aking puso ay mas payapa kaysa dati. Nagtagumpay ba ako? Nasa kulungan si Christian. Nawala sa katinuan si Corazon, naglaho si Anton at wasak ang pamilya. Nagbayad sila ng isang teribleng halaga para sa lahat ng ginawa nila sa akin. Ngunit alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano sila naging kaawa-awa, kundi na sa wakas ay nakaalis ako sa putikang iyon at nabawi ko ang kontrol sa aking buhay. Hindi na ako ang aping si Isabela ng pamilyang De Leon. Ako ay isang bagong Isabela, malaya at malakas. Ang mga sugat ng nakaraan ay mananatili bilang mga peklat, ngunit hindi na ito masakit. Ang puot, sa paglipas ng panahon at sa tulong ng hustisya, ay naglaho, naging isang alaala na ayaw ko nang balikan. Ilang araw pagkatapos, kasama ang abogado, kinumpleto ko ang mga huling papeles ng diborsyo. Paglabas ng City Hall, tiningnan ko ang sertipiko sa aking kamay. Tumama dito ang sikat ng araw, nakakasilaw. Binibining Santiago. Sabi ng abogado, na may ngiti, binabati kita sa iyong kalayaan. Tumango ako at inilagay ang sertipiko sa aking bag. Oo, kalayaan. Hindi pa kailanman naging ganito katotoo at kahalaga ang salitang iyon para sa akin. Tumingala ako sa asul na langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay may amoy ng basang lupa ng unang bahagi ng tagsibol. Tapos na ang taglamig. Ang aking tagsibol, ngayon, ay nagsimula na. Ang landas sa hinaharap ay tatahakin kong mag-isa, ngunit ito ay magiging isang maganda at maningning na landas. Iniwan ang pamilyang De Leon magpakailanman sa kanilang malamig at desperadong taglamig. At dito nagtatapos ang kwento ngayong araw. Ano ang masasabi ninyo? Iwanan ang inyong mga opinyon sa mga komento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.